Napansin ng isang naglalakbay na mangangalakal ang isang babaeng maharlika na nakaupo mag-isa sa isang upuan, ninanamnam ang isang sandwich na mukhang nakakatakim. Dahil sa kuryusidad, nilapitan niya ito at magalang na nagtanong kung maaari siyang humingi ng tikim. Ang babae, likas na mapagbigay, ay agad na pumayag at naghanda ng panibagong sandwich mula sa kanyang picnic basket. Pagkakagat ng mga ngalakal, agad na kumalat sa kanyang mukha ang tuwa dahil sa pambihirang sarap nito. Dahil sa pagkaaliw, hiniling niyang makuha ang recipe. Ngunit agad din siyang nagsisi, sapagkat kalmadong ipinahayag ng babae na ang palaman ay karne ng Blackhorn Wolf. Nang inig sa pagkasuklam ang mga ngalakal, natigilan at nagsuka sa ilalim ng puno, hindi maisip kung bakit may kakain ng laman ng isang halimaw na kilala sa pagiging lason. Para sa kanya, baliw ang babae. Ngunit bagaman kakaiba, hindi siya hanggal. Pinaghirapan niyang gamutin at linisin ang karne upang maging ligtas kainin, ngunit kailanman ay walang nagtiwala sa kanyang pagluluto upang malasahan ito. Ilang araw ang lumipas, dumalo si Mel sa isang marangyang piging sa Taglagas, nilalasap ang samot-saring putahe ng karne, bawat isa'y mas malasa at mas artistikong inihain kaysa sa nauna. Halos hindi niya malaman kung alin ang uunahin. Ngunit bago siya makaalis, sinalubong siya ni Ginang Talbot, mahigpit na pinaalalahanan na ang pagtitipon ay hindi lamang para sa pagkain. Isa itong entablado ng politika, kung saan ang mga maharlikay nagkakapalagayang loob at nagbubuo ng alyansa. Sa mas tahasang pananalita, inaasahan si Mel na humanap ng ibang uri ng karne. Hindi talaga niya gustong dumalo, alam niyang may bobor lang siya ng labis. Ngunit dahil sa bantang ibinigay ng kanyang madrasta, na ipapatapon siya sa monasteryo kung hindi siya makikipagkasundo bago matapos ang taon, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Mas mahinahon ang kanyang ama kaysa sa madrasta, ngunit pinayuhan pa rin siyang maghanap agad ng mapapangasawa, dahilan upang siya'y pumunta sa piging. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang gabi para sa kanya, sapagkat kilala siya ng lahat bilang ang kumakain ng karne ng halimaw, kaya't walang sino mang maharlika ang nais lumapit sa kanya. Buo ang loob niyang pumunta sa ibang bahagi ng pagtitipon kung saan nagtipon ang karamihan sa mga kabalyero, umaasang makakakita ng isa na hindi pa naririnig ang tungkol sa kanya at mahikayat itong makipagkasundo bago makarating ang tsismis sa kanyang tainga. Ngunit bago pa siya makapagsimula, biglang sumiklab ang kaguluhan, may mga halimaw na nakapasok sa bakuran ng piging. Nagkagulo ang mga maharlika, nagtakbuhan habang ang mga kabalyero'y sumugod upang harapin ang panganib. Tumakbo rin si Mel kasama ng karamihan hanggang sa mapansin niya ang isang matandang mag-asawa na nahihirapan. Hindi naman sila sugatan, ngunit naputol ang tungkod ng lalaki kaya't hindi siya makabangon. Mabilis na lumapit si Mel upang tulungan silang makatayo at makatakas. Ngunit agad na napalitan ng takot ang kanilang pasasalamat nang manlaki ang kanilang mga mata. Paglingon ni Mel, bumungad sa kanya ang dambuhalang Blackhorn sa kanyang likuran. Maaari pa sana siyang tumakas nang hindi napapansin, ngunit kung gagawin niya iyon, mapapahamak ang mag-asawang matanda. Sa halip, sumigaw siya, sinadyang akitin ang atensyon ng halimaw at ilayo ito sa mag-asawa. Naramdaman niyang gaman ang dibdib sa ideyang nailigtas niya sila, ngunit alam niyang imposibleng makatakas siya sa bilis ng nilalang. Inakala niyang iyon na ang kanyang wakas. Ngunit sa mismong sandaling bago siya masagasaan, isang kabalyero ang biglang sumugod at isang iglap lang ay naputol ang ulo ng Blackhorn. Ang kanyang pangalan ay Roger Galbraith, kinatatakutan bilang The Blood Mad Duke dahil sa kanyang malupit na tapang sa labanan. Kumalat ang mga bulungan sa paligid, hindi bilang pasasalamat sa kanilang pagkakaligtas, kundi bilang usap-usapan tungkol sa kanyang nakakatakot na reputasyon. Nanatiling nakatayo si Mel, hindi makapaniwalang kaharap niya mismo ang kilalang duke. Totoo man o hindi ang sabi-sabing siya'y halimaw sa dugo. Hindi na iyon mahalaga, sapagkat labis siyang nabighani rito. Tumindig siya at magalang na nagpakilala, ikinagulat ni Roger, sapagkat ang karamihan sa mga babae ay tatakbo sa takot. Sa sandaling iyon, napansin ni Mel ang dugong tumutulo mula sa Blackhorn na halos umabot sa bibig ni Roger. Agad siyang nag-alala at sinabihan itong panasan iyon bago pa niya ito malunok, babala na ang dugo ng nasabing halimaw ay lubhang nakalalason. Ipinaliwanag pa niya na kahit hindi lason, ang hilaw na dugo ng halimaw ay nagdudulot ng matinding karamdaman. Tahimik lang si Roger,
hindi alam kung paano tutugan, sapagkat hindi pa siya kailanman nakatagpo ng babaeng ganito kahusay sa kaalaman tungkol sa mga halimaw. Mabilis namang napagtanto ni Mel na baka nasobrahan niya ito sa pangangaral. Tinanggap ni Roger ang kanyang pag-aalala at sinabing may dala siyang banal na tubig sakaling nakalason nga ang dugo. Inalok pa nga niya ito kay Mel, dahil aniya, walang masama sa pagiging maingat. Napatingin si Roger sa suot nitong damit, na babalot ng dugo, at iminungkahi niyang palitan ito. Bagaman natuwa si Mel sa kabaitan ng alok, tinanggihan niya ito, ipinaliwanag na madaling tanggalin ang dugo ng halimaw gamit ang mainit na tubig at baking soda, kaya't hindi naman ito sira. Ngunit nilinaw ni Roger na hindi iyon ang punto, sa mga maharlika, ang kasuotang nadungisan ng dugo ng halimaw ay itinuturing na kasuklam-suklam, at nagtaka siya kung bakit tila walang pakialam si Mel. Nang hindi napigilan, nasabi ni Mel na sanay na siyang pumatay at magkatay ng mga halimaw. Kaya't ang mabahira ng dugo ay karaniwan na lang sa kanya. Nabigla si Roger sa pag-amin, at agad naman itong pinagsisihan ni Mel, humingi agad ng paumanhin. Ngunit imbes na mandiri, tumawa ng malakas si Roger, naaalala ang mga tsismis tungkol sa kanya, at ngayon nakatitiyak na totoo nga ang mga ito. Sa mundong ito, lubhang naiiba ang mga halimaw sa karaniwang hayop. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mahiwagang enerhiya, at ang pagkain ng kanilang laman ay karaniwang nagdudulot ng matinding karamdaman, pagsusuka, lagnat, at iba pa. Kaya't madalas ay itinatapon na lamang ang karne ng halimaw. Ngunit para kay Mel, sayang iyon. Para sa kanya, ang pagtatapon ng karne ay pag-aaksaya. Kaya, nang wala ng dahilan upang magtago, inamin niyang totoo nga ang lahat ng tsismis, kapag nakikita niya ang bangkay ng Blackhorn, ang unang pumapasok sa isip niya ay kung gaano kasarap marahil ang lasa ng karne nito. Ngunit nang masabi niya iyon, agad niyang napagtanto kung gaano kabaliw pakinggan. Inaasahan niyang lalayo si Roger anumang sandali, kaya pinilit niyang ngumiti, tanggap ang anumang kahihinatnan. Ngunit sa halip na umatras, nabighani si Roger sa kakaibang halina ng kanyang dagwang ngiti, at hindi magawang tumingin ng diretso sa kanya. Tahimik nitong hinawakan ang kamay ni Mel at dahan-daang inakay siya palayo sa nagkakagulong pagtitipon. Makalipas ang ilang sandali, binali ni Roger ang katahimikan at nagtanong kung totoo bang masarap ang karne ng halimaw. Marami nang nagtanong kay Mel niya noon, ngunit ang tapat niyang sagot ay madalas na nagtataboy sa mga tao. Gayunman, sinabi niya na ang karne ng Blackhorn ay halos kasing sarap ng baka. Habang ang iba ay tatawagin siyang baliw, si Roger ay nakinig ng buong seryosong atensyon, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang nauunawaan. Masigla niyang ipinaliwanag na ang sikreto ay nasa pag-aalis ng lahat ng bakas ng mahika sa laman, na madali lang kung gagawin habang pinapatulo ang dugo. Na-curious si Roger at tinanong kung handa ba siyang magluto niyon para sa kanya. Buong sigla namang pumayag si Mel. Bagaman nagbabala siya na ang karne mula sa mga corrupted beasts gaya ng halimaw na pinatay ni Roger ay madalas maging mabigat sa sikmura, kahit gaano pa ito kahusay ihanda. Kailangang maghintay si Roger hanggang makakuha siya ng malinis, hindi lasong karne. Tinanggap ni Roger ang paliwanag na iyon ng may pananabik, ngunit iginiit niyang magpalit muna si Mel ng damit. Dinala niya ito pabalik sa kanyang pangunahing tolda, kung saan sinalubong sila ng kanyang tauhan na si Chaos. Pagkapakilala ni Mel sa sarili, iniutos ni Roger kay Chaos na maghanap ng damit na babagay sa kanya. Samantala, inihatid niya si Mel sa isang tent at naghanda ng batyang may mainit na tubig upang makapaghugas ito ng dugo sa mukha. Tumanggi si Mel, sinasabing hindi na kailangang pag-abalahan iyon, lalo na't mas marami pang dugo sa katawan ni Roger kaysa sa kanya. Pinilit niyang siya muna ang maglinis, ngunit iyon din pala ang balak ni Roger, sapagkat nagsisimula na itong habarin ang kanyang kamisa. Para kay Roger, karaniwan lang iyon. Ngunit para kay Mel, hindi mapigilan ang pagkapula ng kanyang pisngi. Sanay na siyang makakita ng mga kabalyerong nakahubad habang nagsasanay, ngunit hindi pa rin niya maiwasang kabahan. Nang mapansin ni Roger ang kanyang pag-aalangan at tanungin kung may problema, tapat na inamin ni Mel na hinahangaan lamang niya ang kahanga-hangang pangangatawan nito. Si Roger naman, na bihirang pagtuunan ng pansin ang sarili niyang anyo, ay simpleng sumagot na bunga lamang iyon ng tuloy-tuloy na pagsasanay sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Naalala ni Mel kung gaano kadali nitong napugutan ng ulo ang Blackhorn, kaya tinanong niya kung maaari ba siyang turuang gawin iyon.
Tumugon si Roger na kayang matutunan ng sinuman, ngunit dahil hindi sanay ang mga braso ni Mel sa pagsasanay, mas mabuting siya na lamang ang lumaban. Sa halip, tinanong niya kung may halimaw bang nais nitong tikman, at nangako siyang pangangasuhan iyon para sa kanya. Sa narinig, kumislap ang mga mata ni Mel, sapagkat marami na siyang inaasam tikman na hindi pa niya nakukuha. Hindi nagtagal, bumalik si Chaos at marahang pinagalitan si Roger, sinasabing hindi nararapat para sa isang Ginoo na manatiling nakahubad sa harap ng isang binibini. Sumagot si Roger na kam-isa lamang naman ang hinubad niya, kaya't hindi iyon kaiya-hiya, ngunit nanindigan si Chaos na hindi pa rin ito naangkop. Maya-maya, isinuot ni Mel ang damit na dinala ni Chaos at agad siyang namangha sa disenyo nito. Ibinunyag ni Roger na minsan na iyong pag-aari ng Reyna at pinuri kung gaano ito bumagay kay Mel. Sa buong oras na iyon, hawak pa rin ni Roger ang pugot na ulo ng Blackhorn, isang tanawin na nagpagulat sa kanyang mga kawal. Karamihan sa mga babae hihimatayin sa ganoong bagay, ngunit si Mel ay kalmado lang. Tahimik na natuwa ang mga sundalo, sapagkat sa wakas ay tila nakatagpo na ang kanilang duke ng isang babaeng karapat-dapat tumabi sa kanya. Pagsapit ng gabi, oras na para umuwi si Mel. Inihatid siya ni Roger pabalik sa kanyang karwahe. Muling nagpasalamat si Mel sa pagliligtas nito sa kanya bago magpaalam. Nangako si Roger na sa muli nilang pagkikita, may espesyal siyang ihahandang regalo para sa kanya. Masiglang sumagot si Mel na inaabangan niya iyon, ngunit kung halimaw man ito, nakiusap siyang hulihin itong buhay, sapagkat mas masarap daw ang karne kapag sariwa. Hindi pa kailanman nagawa ni Roger ang ganoong bagay, ngunit buong tapang niyang tinanggap ang hamon. Dahil maaaring tumagal ang paghihintay, inabutan ni Mel si Roger ng ilang pirasong monster jerky na siya mismo ang gumawa. Tiniyak na ligtas itong kainin. Sa tiwala ni Roger sa kakayahan ni Mel, kinain niya ito agad at labis na nagulat sa sarap. Pinagalitan siya ni Chaos dahil sa walang ingat na pagkain ng hindi pa nasusubukang pagkain, ngunit ngumiti lamang si Roger at isinubo rin ang isang piraso kay Chaos. Laking gulat nito nang amining masarap nga ito. Humanga si Roger at sinabing sabik siyang matikman ang susunod na likha ni Mel. Biglang yumuko si Mel, at hindi napigilan ang pagpatak ng luha, sa unang pagkakataon. May taong tumanggap sa kanyang kakaibang hilig nang walang paghamak. Nang makabawi, nagpaalam siya kay Roger, bagaman mabilis ang tibok ng kanyang dibdib sa pag-asang muli silang magkikita. Lumipas ang ilang araw bago makarating ang karwahe ni Mel sa kanilang tahanan, at pagsapit niya, nagsisimula nang bumagsak ang nyebe sa buong rehiyon. Laking gulat niya nang makita ang kanyang ama na naghihintay sa tarangkahan. Pagkababa niya, binuksan nito ang pinto at agad niyang tinanong kung may nangyaring masama. Una, inakala niyang galit ito dahil hindi siya nakakuha ng kasunduan o mapapangasawa, ngunit hindi iyon ang dahilan. Ipinaalala ng kanyang ama na isa lamang siyang count, at hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon ngayong nasangkot na ang anak niya sa isang duke. Nalito si Mel at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng ama na si Roger Galbraith ay pormal nang humiling ng kanyang kamay sa kasal at nagpadala na ng opisyal na liham ng panliligaw. Inamin nitong hindi niya alam kung paano tutugon. Napagtanto ni Mel na kabado ang kanyang ama, at sa totoo lang, ganoon din siya. Alam niyang magkasundo sila ni Roger noong piging, ngunit hindi niya akalaing aabot ito sa ganitong antas, at ganoon kabilis. Samantala, matapos umalis ni Mel, bumalik si Roger sa kanyang tolda upang magulat sa prinsipe ng korona, na siya ring kanyang nakatatandang kapatid, si Maxim. Ipinabatid niya rito na natapos na ng kanyang mga tauhan ang paglilinis sa paligid, tiniyak na wala ng halimaw na nagtatago. At nawasak na rin ang kanilang lungga. Pinuri siya ni Maxim sa mahusay na trabaho, ngunit hiniling din itong itigil na ang labis na formalidad, dahil magkapatid naman sila. Tumanggi si Roger, ipinaliwanag na kahit magkadugo sila, itinalaga si Maxim bilang prinsipe 17 taon na ang nakararaan, samantalang siya ay ampon lamang ng pamilyang Galbraith, kaya't isa lamang siyang lingkod ngayon. Napabuntong hininga si Maxim sa paninigas ng kapatid at nagtanong kung may iba pa itong gustong ibalita, marahil tungkol sa isang petsa kasama ang isang kaakit-akit na dalagang may pulang buhok. Nagulat si Roger na alam na iyon ng prinsipe, ngunit ipinaliwanag ni Maxim na sinusubaybayan niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang minamahal na nakababatang kapatid. Habang abala si Roger, kinuha ni Maxim mula sa picnic basket na iniabot ni Mel ang isang pirasong jerky.
Kinagat niya ito ng walang alinlangan at labis na natuwa sa lasa. Nag-usisa siya kung anong karne iyon. Napabuntong hininga si Roger at sinabing hindi dapat kumakain ang prinsipe nang hindi nalalaman kung ano ang kinakain niya. Gayunman, ipinaliwanag niyang sabi ni Mel, ang jerky ay gawa sa karne ng scat, isang maliit na halimaw. Naengganyo si Maxim at sinabing kamanghamanghang masarap iyon para sa ganoong nilalang, at tinanong kung si Mel mismo ang gumawa. Kung ganoon, marahil ay may kakaiba siyang talento. Ngunit matapos iyon, binalingan ni Maxim ang mas mahalagang paksa, ang hangarin ni Roger kay Mel. Bihira ang pagkakataong ang anak ng isang count ay maimbitahan ng isang duke, lalo pat kilala si Roger na laging bigo pagdating sa kababaihan. Sa tingin ni Maxim, maaaring ito na ang tanging pagkakataon ng kanyang kapatid na makahanap ng tunay na kapareha. Walang gana sa pang-aasar ng prinsipe, malamig na sinabi ni Roger na wala na siyang ibang ulat at agad umalis ng tolda. Bagaman nainis sa pangungulit ng kapatid, aminado siyang maaaring tama ito. Bihira ang taong tunay na nagpapakita ng interes sa kanya, lalo na ang isang kasing tapang at kasing akit ni Mel. Maingat niyang pinag-isipan ang susunod na hakbang, tutuperin niya ang kanyang pangako at huhulihin ang halimaw na nais ni Mel. Upang sorpresahin ito sa muli nilang pagkikita. Samantala, sa tahanan ni Mel, magkatabing nakatitig siya at ang kanyang ama sa isang liham na balot ng mamahaling mga hiyas. Sinabi ng kanyang ama na bago pa siya dumating, may sugo mula sa bahay ng duke na lumapag sakay ng isang Blaze Eagle upang ihatid ang liham. Nang hinayang si Mel na hindi niya nakita ang Blaze Eagle ng personal, ngunit hindi iyon ang pangunahing alalahanin. Tinanong siya ng ama kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila ng duke. Ipinaliwanag ni Mel na inatake lamang siya ng isang halimaw, at iniligtas siya ni Roger, wala nang iba pa. Hindi makapaniwala ang ama ni Mel na iyon lamang ang nangyari. Hindi pa man sila nagkakilala ni Roger bago ang piging, ngayoy bigla itong humihiling ng kasal. Maingat na sinuri ni Mel ang liham, tila tunay nga itong sulat kamay ni Roger, at binabanggit pa ang magandang sandaling pinagsaluhan nila bago ang formal na paghingi ng kanyang kamay. Gayunman, hindi niya maiwasang magduda kung may nakatagong dahilan sa likod ng lahat ng ito. Tiniyak ng kanyang ama na wala siyang obligasyong tanggapin kung ayaw niya, ngunit binalaan siyang ang pagtanggi sa alok ng isang duke ay nangangailangan ng pambihirang dahilan. Kinagabihan, muling pinag-aralan ni Mel ang liham. Sa kanyang palagay, marahil ay pareho sila ni Roger ng pagkahilig sa karne ng mga halimaw, at nais lamang nitong mapalapit sa kanya upang magkasama nilang pagtuunan ang kakaibang libangan. Ngunit habang mahigpit niyang hinahawakan ang papel, napansin niya ang mahinang sinag ng mahika na nagmumula rito, isang nakatagong mensaheng unti-unting lumitaw. Nakasulat doon na dadalawin siya ni Roger bago matapos ang taglamig, partikular sa ika-18 ng buwan, na siyang bukas na mismo. Sa narinig, muling nataranta ang kanyang ama. Pareho silang naguluhan ni Mel, hindi niya inaasahan na makikita muli si Roger ng ganoon kabilis. Hindi man malinaw ang layunin nito, wala na rin siyang magagawa kundi harapin ang pagkakataon. Kinabukasan, pumasok ang kanyang madrasta sa silid upang gisingin siya, at labis na nagulat nang makita si Mel na nakapantulog pa kahit mataas na ang araw. Nagdahilan si Mel na hinihintay lamang niya si Celia upang tulungan siyang pumili ng isusuot, bagaman ang totoo'y kakagising lamang niya. Bilang madrasta, hindi naman si Celia ganap na malupit, ngunit malayo rin sa pagiging mahinahon. Kailanman ay hindi nito pinalalampas ang pagkakataong batikyusan si Mel. Bagaman siya rin ang pumilit kay Mel na maghanap agad ng mapapangasawa, ngayoy siya ring bumabatikos sa pagpili nito, ang tinaguriang duke na baliw sa dugo. Hindi pinansin ni Mel ang mga puna at tahimik na hinayaang tulungan siya ng mga kasambahay na magbihis. Biglang umalingaw-ngaw sa labas ang isang napakalakas na alingaw-ngaw, tila dagandong ng kulog. Nataranta si Mel at agad lumapit sa bintana. Doon niya nakita ang kawan ng mga glacial dragon na papalapit. Kilala niyang karaniwan ang mga iyon sa lugar, kaya't agad niyang naisip, si Roger at si Voy iyon. Ilang saglit pa, lumipad si Roger hanggang sa mismong bintana ni Mel at buong kumpiyansang inanunsyo na dumating siya upang formal na hingin ang kanyang kamay sa kasal. Binanggit din niyang dala niya ang regalong ipinangako niya noon. Dahilan upang hindi mapigilan ni Mel ang pagkasabik. Subalit si Celia, na nanlaki ang mata sa takot, ay nagsisigaw at inutusan siyang isara agad ang bintana.
Ngunit sumandal si Mel sa bintana at mahinahong hiniling kay Roger na ipalapag ang mga dragon sa hilagang pastulan. Nang umalis na ito, mabilis niyang isinara ang bintana at ibinaon ang mukha sa kurtina upang itago ang kanyang pamumula. Alam na niyang gwapo si Roger, ngunit sa sandaling iyon, nakasakay sa dragon, matatag at mariingal, lalo itong naging kamangha-mangha sa kanyang paningin. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso, hindi niya alam kung anong gagawin. Habang sinusubukan ni Mel na pakalmayan ang sarili, paulit-ulit siyang tinatawag ni Celia. Nang wakasan niya ang pananahimik, sinabi ni Celia na siya'y maihiga muna, sapagkat nahilo siya sa pagkakita sa dragon. Habang papalabas, nagbulong pa itong baliw daw si Roger sa paglalayag sakay ng ganoong nilalang, at hindi ito karapat-dapat maging duke. Hindi pinayagan ni Mel na hamakin pa si Roger. Mariin niyang sinabi na tatanggapin niya ang alok ni Roger. At hiling niyang itigil ni Celia ang anumang masasamang salita laban sa magiging asawa niya. Nagngit-ngit si Celia at umalis ng may tampo. Makalipas ang halos isang oras, nagkita sina Mel at Roger sa pastulan. Ipinaliwanag ni Mel na kagabi lamang niya nabasa ang liham at hindi siya nakapaghanda ng anumang pagtanggap. Ngumiti si Roger at sinabing ayos lang iyon, kung tutuusin, siya pa ang dapat humingi ng paumanhin sa biglaan niyang pagdating. Sa sandaling iyon, sumabat si Chaos, nagbibirong ang dahilan daw ng kanilang pagmamadali ay dahil hindi na makapaghintay si Roger na muling makita si Mel. Agad itong sinaway ni Roger at sinabing huwag magpakaloko. Tinanong ni Roger si Mel kung saan niya nais ilagay ang kanyang regalo, sabay turo sa isang kulungang tinakpan ng tela. Kumislap ang mga mata ni Mel nang mapagtantong totoo nga, nahuli talaga nito ang halimaw para sa kanya. Bagaman siya mismo ang humiling noon, nakaramdam siya ng konsensya dahil sa abalang idinulot nito kay Roger. Napansin ng duke ang kanyang pag-aalala at tinanong kung may problema. Tumitig si Mel at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang pagsisikap. Bago magtanong kung maaari bang silipin ang laman. Tumango si Roger at inakay siya papalapit sa kulungan. Nang walang makitang galaw sa loob, akala ni Mel ay pinatay na ito, ngunit nang alisin ni Roger ang tela, tumambad sa kanya ang nilalang, buhay pa, bagaman walang malay. Sa labis niyang pagtataka, ang nilalang sa loob ng kulungan ay isang royal moodle na may gintong balahibo, isang napakabihirang tuklas. Ang mga moodle ay karaniwang kahawig ng baka, nababalutan ng puting balahibo. Ngunit ang mga royal moodle ay nagkakaroon ng kumikislap na gintong balahibo habang tumatanda, dahilan upang maging labis na mahalaga ito para sa paggawa ng mga balabal at scarf. Sa kasamaang palad, madalas itapon ang kanilang karne, bagay na laging ikinadidismaya ni Mel. Hindi pa siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong matikman ang ganitong uri, ngunit dahil mga halamang kain ang mga moodle, mahilig sa prutas at kabute, inaasahan niyang malinamnam ang karne nito. Gayunpaman, ang makakita ng may ganitong uri ng balahibo ay isang pambihirang swerte na rin. Tinanong ni Mel si Roger kung sigurado ba talaga itong ibibigay sa kanya ang gayong kayamanang nilalang. Tugon ni Roger, hindi na sana niya pinagtiyagaan pang hulihin itong buhay kung hindi niya rin naman balak na ipagkaloob iyon kay Mel. Sa narinig, napuno ng tuwa ang puso ng dalaga, ngayon ay malaya na siyang gawin rito ang anumang naisin. Halos hindi niya maipahayag ang saya sa kanyang dibdib, at sa nakitang kagalakan ni Mel, bahagyang namula si Roger, labis na nahihiya. Tahimik na umatras sina Chaos at ang iba pa upang hayaang mapag-isa ang dalawa sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ama ni Mel upang formal na batiin si Roger at pasalamatan ito sa paglalakbay ng ganoon kalayo. Humingi ng paumanhin si Roger sa biglaan niyang pagdating, ngunit ipinaliwanag niyang nais lamang niyang makuha ang kasagutan sa kanyang alok bago tuluyang lumamig ang panahon. Si Mel naman, naabala pa rin sa paghanga sa moodle, halos nakalimutang siya'y nililigawan pala ng duke. Humingi siya ng pahintulot sa ama na payagan ang mga dragon ni Roger na manggaso sa kalapit na kabundukan. Pumayag naman ito, ngunit may halong pagtataka, akala niya kasi para sa mga dragon ang moodle. Mabilis na itinuwid ni Mel na ang moodle ay para sa kanya. Nagtaka ang ama, hindi niya alam na batid ni Roger ang kakaibang hilig ng anak. Ipinaliwanag ni Mel na sadyang ginawa ni Roger ang lahat ng iyon upang matikman mismo ang lutuin niyang gawa sa karne ng halimaw. Sa puntong iyon, humiling si Mel ng pahintulot na buksan ang kanyang pasilidad ng pananaliksik upang masimulan na ang paghahanda sa moodle. Nag-alinlangan ang kanyang ama,
Nangangamba na baka masuka o mabigla si Roger sa makikita. Ngunit nagsalita ang Duke at sinabing nauunawaan naman niya si Mel sa abot ng kanyang kaya at sa kabila ng mga chismis tungkol dito, siya pa rin ay humihingi ng kamay nito sa kasal. Sa narinig, halos hindi maitago ng ama ni Mel ang galit. Iyon na marahil ang pinakamagandang balitang natanggap niya sa buong araw. Mainit niyang tinanggap si Roger at sinabing ituring na niyang tahanan ang kanilang bahay. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, sinabi ni Roger na kailangang asikasuhin muna nila ang kanyang regalo bago ito magising, dahil buhay pa ito. Labis na nagulat ang ama ni Mel, ngunit agad na umamin si Mel na siya mismo ang humiling na hulihin ito ng buhay. Dahil naroon na rin, sinabi ni Roger na nais niyang masaksihan mismo ang proseso ng paghahanda. Pumayag ang ama ni Mel at inutusan ng anak na samahan si Roger patungo sa kanyang pasilidad. Sumakay sina Roger at ang kanyang mga tauhan sa mga dragon. At si Mel ay sumama sa kanila, labis ang kanyang pananabik, sapagkat ito ang unang pagkakataong makasakay siya sa isang dragon. Nang matano nila ang gusali, itinuro ito ni Mel kay Roger, ngunit napansin ng Duke ang bahagyang panginginig ng boses nito kaya tinanong kung may problema. Ngumiti lamang si Mel at sinabing kinakabahan lang siya sa unang sakay niya ng dragon, bagaman hindi iyon ang totoo. Nagpapasalamat siya na tinatanggap ni Roger ang kanyang pagkahilig sa karne ng mga halimaw. Subalit hindi pa rin niya tiyak kung tunay ba itong nauunawaan. Alam niyang malalaman lamang niya iyon kapag nasalayan na nito kung paano siya maghanda ng karne, at iyon ang bagay na kinakabahan siyang ipakita. Pagdating nila sa pasilidad, napansin ni Roger ang sinaunang bilog na may ukit ng mahika sa sahig. Usisa niya ito, at ipinaliwanag ni Mel na orihinal na disenyo iyon ng kanyang ina, ngunit pinagbuti na niya sa paglipas ng panahon. Iyon, ani Mel, ang kasangkapan niyang ginagamit sa paghahanda ng karne ng halimaw. Namangha si Roger sa katalinuhan ng ideya, ngunit nagtanong kung paano nito nagagawang alisin ang lahat ng mahika sa katawan ng isang halimaw gamit lamang ang bilog. Ipinakita ni Mel na may isa pang bahagi sa proseso. Pumunta siya sa bodega at kinuha ang isang quartz flask. Ipinaliwanag na ito'y ginagamit upang sabay na salain ang dugo at mana ng nilalang. Sa ngayon ay tila ordinaryo lamang ito, ngunit kapag sinimulan na niya at pinadaloy ang sariling mahika, magliliwanag ito ng marilag. Napahanga si Roger sa husay ng pagkakagawa ni Mel, ngunit bago pa man magsimula, may isang pakiusap ang dalaga. Nais niyang muling makita ang tayback ni Amyos habang ginagamit sa pagputol ng ulo ng halimaw. Ilang sandali pa, inihayag ni Mel na handa na siya. Gayunman, aabutin ng oras ang paglilinis sa Moodle, kaya't humingi siya ng tulong kay Roger. Sa isang kumpas ng kamay, inutusan ng Duke ang kanyang mga tauhan na tumulong. Sanay na ang mga kabalyero sa pagkuha ng mahahalagang materyales mula sa mga napatay na halimaw. Kaya mabilis nilang natapos ang gawain. Ilang minuto lamang, ganap nang nalinis ang Moodle. Pinagmasdan ni Mel ang malambot nitong gintong balahibo, ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanilang pagpunta roon. Inalis ni Roger ang kanyang Amerikana at mahinahong nagtanong kung handa na si Mel para sa pagpugot. Yumuko si Mel at nagdasal ng maikli para sa Moodle, nangangakong hindi masasayang ang karne nito. Pagkatapos ay pinaandar niya ang bilog na mahika at nagbigay ng hudyat. Sa isang mabilis at perpektong galaw. Pinugutan ni Roger ng ulo ang nilalang, napakabilis at napakalinis ng hiwa na halos hindi nasundan ni Mel ang mismong sandali ng pagputol. Matapos mapugutan ng ulo ang Moodle, sinimulan ni Mel ang pagkuha ng dugo at mahika nito. Hawak ang quartz flask, binigkas niya ang isang orasayon, at unti-unting sumirit ang dugo mula sa bangkay papasok sa sisidlan. Gayunman, ito ang unang pagkakataon niyang magtrabaho sa isang dambuhalang halimaw, kaya't mas marami pala ang dugo nito kaysa inaasahan. Nagsimulang mabitak ang sisidlan dahil sa sobrang laman, at nataranta si Mel, hindi niya maaaring itigil ang orasayon sa kalagitnaan ng proseso. Sa kabutihang palad, naroon agad si Roger sa tabi niya. Matapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon, mabilis na kumilos ang Duke at pinalitan ang puno ng sisidlan ng isa pang walang laman. Dahil sa kanyang maagap na pag-iisip, matagumpay na natapos ang orasayon, at tuluyang naubos ang dugo ng Moodle. Habang nagpapahinga, napansin ni Roger na kahit wala na ang dugo nito, tila hindi pa rin lumiit ang katawan ng nilalang. Ipinaliwanag ni Mel na ang orasayon ay kumukuha lamang ng dugo, ngunit iniiwan ng iba pang likido upang mapanatili ang lambot at lasa ng karne.
Muling namangha si Roger at tinanong kung saan nagsimula ang gayong mahikang pamamaraan. Ikinwento ni Mel na 17 taon na ang nakalipas mula nang magdusa ang kanilang lupain sa matinding taggutom. Marami ang namatay dahil sa kawalan ng ani at baog na lupa. Dahil dito, sinimulan ng kanyang ina ang pananaliksik kung paano mapapakinabangan ang saganang populasyon ng mga halimaw. Bagaman nananatiling komplikado ang proseso, naniniwala si Mel na kapag napasimple ito, kahit sino ay magagawa na rin ito, na sa halip na mga halimaw na kinatatakutan, magiging mahalagang mapagkukunan sila ng pagkain. Iyon ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy niya ang pananaliksik ng kanyang ina matapos itong pumanaw, bagaman aminado siyang nag-e-enjoy din siyang matikman ang kakaibang lasa ng mga bihirang halimaw. Pinuri ni Roger ang kabutihan ng kanyang layunin, ngunit muli siyang nagtanong. Hawak ang sisidlan ng dugong may mahika, tinanong niya kung ano ang balak ni Mel dito. Ipinaliwanag ng dalaga na ginagamit lamang niya ito upang pagliyaban ng apoy at magbigay ng enerhiya sa mga lampara, karaniwang tumatagal ng halos 2 buwan bago maubos. Halos hindi makapaniwala si Roger. Iyon lang, tanong niya, bago napatawa ng malakas. Napagtanto niyang hindi alam ni Mel ang laki ng kanyang nagawa. Sinabi niyang nagawa ni Mel ang hindi kayang gawin ng mga maikong pantas ng kaharian, ang makuha at maimbak ang purong asensya ng mahika sa anyong likido. Sa maling kamay, aniya, maaari itong maging sandatang kayang magwasak ng buong lungsod. Nanlaki ang mga mata ni Mel, ngayon lang napagtanto na hindi niya sinasadyang lumilikha ng mapanganib na materyales. Agad naman siyang tinapak ni Roger sa balikat at sinabing ayos lang iyon, dahil alam niyang kailanman ay hindi niya iyon gagamitin sa kasamaan. Dagdag pa niya, masaya akong malaman na hindi pala totoo ang sabi-sabing umiinom ka ng dugo ng halimaw. Medyo nag-alala ako noong una, lalo na't sobrang kinang ng buhok mo. Akala ko isa kang vampira. Namulan ng todo si Mel sa sinabi niya at nagsimulang magbulol, sinasabi kung gaano siya namangha sa tikas ni Roger habang sakay ng kanyang dragon kanina. Pareho silang nahiya, kaya't sandaling nanahimik ang paligid. Hindi na matiis ni Chaos ang nakakailig na tagpong iyon kaya't bigla siyang sumabat, nagpapaalala na hindi pa sila tapos sa trabaho. Dahil doon, agad silang nagsipaghiwa-hiwalay. Ilang sandali pa, lumapit si Mel kay Roger dala ang hunting permit. Ipinaliwanag niyang kinain ng dragon ni Roger ang mga lamang loob ng moodle ngunit hindi pa ito busog, kaya kailangan itong manghuli pa ng ilang halimaw upang hindi magwala. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang pagkalagok-jok ng tiyan ni Roger, gutom na rin pala siya. Hindi pa oras ng hapunan, ngunit iminungkahi ni Mel na tikman nila ang ilang piraso ng karne. Habang naghahanda sila, biglang naalala ni Roger ang isang bagay. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang spice meal at iniabot kay Mel. Kumuha ito ng kaunting pampalasa at natigilan sa sarap ng halimuyak at timpla nito. Ngumiti si Roger. Inhiram daw niya iyon mula sa kanyang punong kusinero bago siya umalis, isang pinaghalong mga pampalasang perpektong kapareha ng karne. Nagtuhog sila ng 2 piraso at sabay na naghintay habang nalulunod sa bango ng niluluto. Ngunit bago pa man sila makatikim, biglang sumulpot si Chaos mula sa likuran. Anong ginagawa ninyo? Tanong niya, nakataas ang kilay. Sinubukang magpalusot ni Roger, ngunit hindi may kakaila ang amoy ng niluluto nilang karne. Upang mailihis ang usapan, iniabot agad ni Roger ang hunting permit kay Chaos at inutusan itong manghuli ng halimaw para sa mga dragon. Pumayag si Chaos, ngunit may kondisyon, sasama si Roger, dahil siya raw ang pinakamagaling sa labanan. Tumanggi si Roger, sinasabing tumutulong pa siya kay Mel, ngunit pinagsabihan siya ni Chaos, anong klaseng pinuno ang palihim na kumakain habang nagugutom ang kanyang mga tauhan. Napilitang pumayag si Roger, at upang mabayaran ang konsensya, nag-alok siyang lutuin din si Chaos ng isang tuhog. Ngunit ngumisi ito at sinabing, nandito ang buong grupo, Sir Duque, isa lang. Hindi yata patas yan. Ilang minuto pa, handa na ang unang tuhog ni Roger, ngunit bago pa niya matikman, ngumiti si Chaos at sinabing kailangang tikman muna ito para tiyaking walang lason. Agad niyang kinuha ang unang kagat. Inasahan ni Chaos na magiging masarap iyon, ngunit lumampas ito sa lahat ng inaasahan niya. Walang lanza, at parang natutunaw sa bibig. Aniya habang ngumunguya. Tuwa namang napangiti si Mel sa papuri, ngunit lalo namang nagutom si Roger. Pinilit niyang paandarin si Chaos, sige na, sabihin mo nang ligtas yan.
Ngunit tinukso pa siya ng general, baka raw abutin ng ilang oras bago malaman kung magdudulot ito ng problema sa tiyan. Hindi na makapaghintay si Roger o ang kanyang mga kabalyero, at napabuntong hininga si Mel. Kung may magkasakit man sa inyo, ako na mismo ang gagamot, aniya. Iyon lang ang kailangang marinig ng lahat. Agad silang kumuha ng mga tuhog at sabay-sabay na kumain. Sa bawat kagat, napuno ng kasiyahan ang grupo, lalo na si Mel, na nagsabing iyon ang pinakamasarap na karne ng halimaw na natikman niya sa buong buhay. Lumapit si Roger at sinabing, "Isa kang henyo, Lady Mel. Nagawa mong gawing karapat-dapat kainin ang karne ng halimaw." Nahihiyang ngumiti si Mel at sinabing bahagi lang iyon ng pananaliksik ng kanyang yumaong ina, ngunit giit ni Roger, siya ang tunay na dapat kilalanin, sapagkat walang iba pang nakagawa ng ganitong resulta. Ikinwento niya na minsan na silang kumain ng karne ng halimaw tuwing nauubusan ng supply sa misyon. Ngunit laging matigas at malasang parang bulok. Ngayon ay saka lamang nila nalasahan ang tamang paraan ng pagluluto. Nang tanungin ni Roger ang kanyang mga tauhan, sabay-sabay nilang inihayag ang pagsang-ayon, isang henyong araw si Mel sa kusina. Makaraan ng ilang tuhog pa, aabot na sana si Roger sa pangatlong piraso nang biglang tawagin ni Mel ang kanyang pangalan. Akala ni Roger ay pagsasabihan siya dahil sa sobrang pagkain bago ang hapunan, kaya't nagmamadali siyang nagsabing, "Kaya ko pa rin naman kumain mamaya." Ngunit ngumiti lang si Mel at sinabing, "Hindi iyon. May gusto lang akong ipakita sa'yo." Pinabalik siya nito sa loob ng pasilidad, sa isang lumang silid na puno ng mga tala, kagamitan, at mga kalat na papel. Humingi si Mel ng paumanhin sa gulo ng paligid, ngunit sinabing mahirap panatilihing maayos ang isang laboratorio. Tumango si Roger at sinabing normal lang iyon. Habang nagmamasid, napansin niya ang ilang matutulis na piraso ng metal sa ibabaw ng mesa. Tinanong niya ito, at ipinaliwanag ni Mel na ginagamit niya ang mga iyon bilang bitag para makahuli ng mga halimaw. Namangha si Roger, ngayon ay nauunawaan na niya kung paano nakakakuha si Mel ng mga espesimen para sa kanyang pag-aaral. Umamin naman si Mel na kung minsan ay tinutulungan siya ng mga kabalyero o mangangaso, ngunit madalas ay siya mismo ang nangangaso mag-isa. Nagulat si Roger sa sinabi ni Mel at tinanong kung hindi ba sang-ayon ang mga tao sa kanyang pananaliksik. Tumango si Mel, ipinaliwanag na wala siyang magagawa sa paniniwala ng mga mamamayan, likas sa kanila ang pandidiri sa ideya ng pagkain ng karne ng halimaw. Kahit noong iniligtas ng kanyang ina ang napakaraming buhay sa panahon ng taggutom sa pamamagitan ng paggawa nitong ligtas kainin, ayaw pa rin ng mga tao na kilalanin iyon. Para sa kanila, isang bawal na bagay ang kumain ng halimaw, itinatanggi nila na ang mismong kaligtasan nila ay nanggaling sa ganoong pinagmulan. Dahil dito, hindi kailanman kinilala ang gawain ni Mel. Hinangaan ni Roger ang tapang niya sa pagpapatuloy sa kabila ng patuloy na pangungutya, ngunit ramdam niyang nasasaktan pa rin si Mel sa mga salitang iyon. Tinanong niya kung bakit patuloy pa rin siya sa kanyang pananaliksik kung walang sino man ang tumatanggap nito. Humarap si Mel sa kanya at tahimik na nagtanong, "Naalala mo ba ang nangyari 17 taon na ang nakalipas?" Tumango si Roger, "Paano ko makakalimutan iyon? Iyon ang dahilan kung bakit ako inampon ng pamilyang Galbraith." Napagtanto niyang maaaring may kaugnayan ang nakaraan ni Mel sa trahedyang iyon. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at ainalalayan itong maupo sa sopa. Upang hindi niya kailangang humarap habang nagsasalita, ipinagpatuloy ni Roger, "Dumating ako rito upang hingin ang iyong kamay sa kasal. Bago pa man ako pumunta, sinuri ko na ang iyong pamilya, alam ko ang mga usapin at kontrobersya tungkol sa iyong pananaliksik. Pero kahit ganoon, ayokong sumuko ka rito. Kung papayag kang maging asawa ko, magkakaroon ka ng buong suporta ng angkan ng Galbraith upang ipagpatuloy ang iyong gawain ng walang hadlang." Bahagyang nanigas si Mel at marahang sumagot, "Kung tungkol lang sa aking pananaliksik ang interes mo, ikalulugod kong ituro sa iyo ang lahat ng alam ko. Hindi mo kailangang magpakasal sa akin dahil lamang sa tungkulin." Ngunit agad siyang pinutol ni Roger. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin, aniya. Ang gusto kong maunawaan ay ikaw, hindi lang ang iyong pananaliksik." Tahimik siyang tumingin sa mga mata ni Mel at nagpatuloy, "Alam kong hindi ako perpektong lalaki. Marami ang tumatawag sa akin na dugong uhaw na duke, pero gusto kong malaman kung ano ang tingin mo sa akin, hindi bilang isang mandirigma o patron, kundi bilang isang lalaki." Hindi agad nakasagot si Mel. Sa buong panahong iyon,
Naniwala siyang interesado lamang si Roger sa kanyang pananaliksik tungkol sa karne ng halimaw. Hindi niya kailanman inisip na gusto siya nito dahil sa kung sino siya talaga. Hayagang tinanong ni Roger si Mel kung ano ang tingin nito sa kanya bilang magiging asawa. Sa unang pagkakataon, seryoso itong pinag-isipan ni Mel. Hindi naman tumututol ang kanyang ama sa ideya na magpakasal siya sa isang kabalyero, kaya lalong hindi ito maaaring tutol kung isang duke ang mapapangasawa niya. At ang pag-iisip na makakasama niya araw-araw ang isang tao tulad ni Roger ay pinabilis ang tibok ng kanyang puso. Subalit nagatubili si Mel. Natatakot siyang magmukhang mababa sa tabi niya. Na baka madungisan niya ang mataas nitong reputasyon. Gayunpaman, imposibleng balewalain ang alok nito. Nang tanungin niya kung bakit siya ang pinili nito, gayong ang isang lalaking may ganong katayuan ay maaaring magkaroon ng napakaraming manliligaw, inamin ni Mel na duda siyang maaprobahan siya ng pamilya nito. Kahit sa Galbraith, kung saan hindi ganoon kakinamumuhian ang pagkain ng karne ng halimaw, walang maharlika ang gugustang may ugnay sa reputasyon niya. Agad siyang sinigurado ni Roger. Malamang ay madali siyang tatanggapin ng kanyang mga kababayan. Sa loob ng Galbraith ay matatagpuan ang napakalawak na Urzane Woods, isang walang katapusang kagubatan na pan ng mga halimaw. Kahit ilang beses niya silang patayin, may dumarating na bago, kaya't nag-iiwan iyon ng bundok-bundok na bangkay na wala siyang maayos na paraan para itapon. Para kay Roger, mga peste lamang ang mga halimaw na dapat lipulin, hanggang sa ipinakita ni Mel ang hilig nitong gawing pagkain ang mga ito. Ang kanyang teknik sa paglilinis ay nagbago ng isang abala tungo sa isang mahalagang yaman, at sigurado siyang maiintindihan iyon ng kanyang mga nasasakupan. Tuwang-tuwa si Mel na makakatulong ang kanyang pananaliksik sa iba. Nangako si Roger na habang nabubuhay siya, poprotektahan niya ito mula sa pangunguti ng mga maharlika. Nagpasalamat si Mel, bagaman inamin niyang pakiramdam niya'y hindi siya karapat-dapat sa kanya. Maling inisip ni Roger na tinatanggihan siya nito, ngunit agad siyang itinaman ni Mel. Hinawakan niya ang kamay nito at idineklarang kahit wala siya ng tradisyonal na kasanayang inaasahan mula sa isang babaeng maharlika, ikakasal siya rito ng buong puso kung matatanggap siya nito ng ganoon. Pananaliksik lamang ang talagang kinagigiliwan niya, ngunit dahil palagi itong lumalaban sa mga halimaw, magagawa niya man lang na gawing pagkain ang mga bangkay nito para hindi masayang. Sa sandaling iyon ay dumating si Claude upang sabihin kay Roger na gusto siyang kausapin ng ama ni Mel. Habang papalabas sina Mel at Roger, palihim na binalaan ni Claude si Mel na pabayaang makipag-usap tungkol sa mga usaping pang-teritoryo sa isang taong kakakilala pa lamang niya nang wala pang 2 araw ay isang kapusukan. Tinanggap ni Mel ang kanyang pag-aalala. Napansin ni Roger ang matamang pagtingin ni Claude. Batid niyang dahil sa nakakatakot niyang reputasyon bilang dagwang duke, natural lamang ang pag-iingat ng kabalyero. Makalipas ang ilang sandali, hinarap ni Roger ang ama ni Mel upang tapusin ang kasunduan sa pagpapakasal. Kinakabahan ng konde na makipag-usap ng casual sa isang duke, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang marinig si Roger na kinikilala ang dedikasyon ni Mel at tunay na nagmamalasakit dito. Gayunpaman, tinanong pa rin niya kung bakit si Mel ang napili nito. Ipinaliwanag ni Roger na lubhang nabagot siya sa piging, maging ang pag-atake ng halimaw ay hindi man lang nakapagpasaya sa kanya. Napatay niya iyon ng walang emosyon, hanggang sa tumanggi si Mel na tumakas. Hindi ito nandidiri sa itsura niyang nababalot ng dugo. Hindi man lang ito ng inig. Tiningnan siya nito ng diretso at walang takot. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang baka siya ang tatanggap sa kanya ng buo. Inamin ni Roger na biglaan ang kanyang alok, ngunit isang pakialamerong kamag-anak ang patuloy na nanggulo sa kanya, kaya't kinailangan niyang pabilisin ang lahat. Naintindihan iyon ng ama ni Mel at sinimulang lagdaan ang kasunduan. Bago matapos, tinanong niya ulit kung iyon lang ba talaga ang dahilan. Tiniyak ni Roger na hindi iyon kapritsyo at sinimulang purihin ang lahat ng katangian ng kanyang anak. Labis na nabunutan ng tinik ang ama ni Mel. Sa mundong kinamumuhian ng pagkain ng halimaw, natakot siyang patuloy na hahamakin si Mel at wala siyang magagawa para protektahan ito. Ang ipagkatiwala siya kay Roger ay nakapagbigay sa kanya ng kapanatagan, lalo na nang mangako ang duke na poprotektahan ito pagdating sa pamilya ng Galbraith. 10 araw matapos mapagtibay ang kasunduan, umuwi si Roger, at sinimulan ni Mel ang pag-iimpake ng kanyang mga papel sa tulong ng mga kabalyero. Iginiit ni Roger na dalhin niya ang lahat, at nag-iwan pa ito ng ilan sa sarili niyang kabalyero para tumulong.
Kahit opisyal na ang kasunduan, hindi pa rin lubos na matanggap ni Mel ang mga nangyari. Kalaunan, pinatibay ni Roger ang nilagdaang kontrata gamit ang makapangyarihang mahika bilang tanda ng kanyang debosyon, ngunit dahil nahihiya siyang baka tuksuhin siya ni Chaos, hiniling niyang manatili itong lihim. Naging masyadong emosyonal ang sandali kaya kinailangan pang umubo ng ama ni Mel para putulin iyon. Bago pa man makumpleto ang kasunduan, may ibinulong ang ama ni Mel kay Roger, ngunit agad itong ibinahagi ni Roger kay Mel pagkatapos. Inamin niyang ang kanyang ama mismo ang nagpakalat ng tsismis na kumakain siya ng karne ng halimaw, para lamang protektahan siya mula sa mga taong maaaring gamitin laban sa kanya ang kanyang pananaliksik. Lubos itong naunawaan ni Roger at hindi nagalit, ngunit mariin niyang sinabi na ayaw na niyang marinig pa ang ganoong sabi-sabi. Mabilis naman itong sinang-ayunan ng ama ni Mel. Hindi nakinig si Mel sa pinag-uusapan ng dalawa. At sinabi na lamang nila na wala iyong halaga. Bago pa siya makapagtanong, dumating si Mullen at iniulat na ang natitirang royal model ay na-freeze gamit ang mahika at handa ng ilipat. Nang tanungin niya tungkol sa balahibo ng model, sinabi ni Mel na iwanan iyon para gamitin ng kanyang ama at kapatid sa gininto ang mga balabal. Lubos ang kanyang pasasalamat at umaasang matatapos ang pag-iimpake bago bumalik si Roger para sunduin siya. Nagtaka si Mel kung karaniwan bang agad nagsasama ang mga bagong kasintahan. Ngunit palapit na ang taglamig, at sa oras na tuluyang lamigin ang daan papunta at pauwi sa teritoryo ng March Raid, 6 na buwan silang magkakahiwalay. May kumatok, si Herman, ang matandang taga-silbi na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang pumasok upang sabihing naroon na ang susando sa kanya. Malungkot siya sa pag-alis ni Mel, subalit masaya sa magiging kinabukasan nito. Paglabas ni Mel sa kanyang silid, tumama sa kanya ang katotohanang matatagalan bago siya makabalik. Dumaan muna siya para bisitahin ang kanyang ama. Ngunit si Cecilia ang nadatnan niya. Ipinilit ni Cecilia na kahit isa lamang siyang madrasta, gusto niyang ihatid si Mel. Nang tanungin ni Mel kung nasaan ang kanyang ama, ipinaliwanag ni Cecilia na nasa labas ito at inaayos ang kanyang mga gamit. Sinubukan ni Mel na tapusin agad ang usapan, ngunit tinukso siya ni Cecilia, sinasabing hindi nito maintindihan kung paano niya naakit ang isang duke at pinaalalahanang ang sariling anak nito ang tunay na tagapagmana ng pamilya Marshall Reid. Payapang sumang-ayon si Mel, sinasabing mag-aasawa rin naman siya palabas. Binalaan siya ni Cecilia na huwag nang bumalik kung sakaling itaboy siya ni Roger balang araw. Bagaman gusto sana ni Mel na sagutin iyon ng may tapang, magalang siyang nagpaalam at umalis. Pumunta si Mel sa looban kung saan katatapos lang ng kanyang ama sa pag-aasikaso ng kanyang mga bagahe. Tinanong siya nito kung handa na siya at pinuri kung gaano siya kaganda sa suot niyang balabal. Ibinunyag nito na kay Elise, ina ni Mel, iyon at sinuot noong araw ng kanilang kasal. Nagulat si Mel, at doon niya nalaman na mula pala sa timog ang kanyang ina at minsang nagkasakit dahil sa sobrang paglalaro sa nyebe. Napangiti si Mel habang iniisip ang alaala. Nang sandaling iyon, dumating na si Roger upang sunduin siya. Nang tanungin kung kumpleto na ang gamit niya, napansin roon ni Roger ang malaking tumpok ng mga dokumento. Ipinaliwanag ni Mel na mga unang bersyon lamang iyon ng kanyang pananaliksik. Tinanong ni Roger kung maaari niyang sunugin ang natitira upang hindi iyon mapasa kamay ng maling tao. Pumayag si Mel. Humarap si Roger sa ama nito at sinabi na isasama na niya si Mel, saka tinulungan itong sumakay sa kanyang dragon. Malungkot na napanood ng kanyang ama ang pag-alis, ngunit inaliw ang sarili sa pag-asang babalik si Mel pagsapit ng tagsibol. Ngunit biglang sinabi ni Roger na mananatili si Mel sa kanya hanggang sa kanilang kasal sa Taglagas. Nagulat ang kanyang ama at tinanong kung paano nito paghahandaan ang pagpasok ni Mel sa pamilya Galbraith. Tiniyak ni Roger na siya na ang bahala sa lahat. Pagkatapos, upang mawala ang banta ng pananaliksik, itinuro ni Roger ang mga dokumento at nagpakawala ng napakalakas na mahikang apoy, na agad nagpaabo sa lahat. Nagsigaw si Claude na sobra ang ginawa nito. Humingi ng paumanhin si Roger, aminadong gusto lang niyang magpasikat kay Mel. Nagpasalamat siya kay Claude sa pagprotekta kay Mel at pinuri ang husay nito, at iniimbitang balang araw ay sumapi sa Galbraith Nights. Nang iniabot ni Roger ang kamay upang marahang haplasin ang buhok ni Mel. Namula at natarante siya, ngunit hindi niya maitanggi ang init at aliw na dulot ng kilos nito.
Inihahanda ni na Roger at ng kanyang mga kabalyero ang kanilang mga dragon para sa paglalakbay sa gabi sa pamamagitan ng pagkabit ng kumikislap na ilaw sa mga upuan upang makita nila ang isa't isa habang lumilipad. Namangha si Mel, iniisip kung paano siguro tingnan mula sa ibaba, parang mga kumitang nagliliwanag sa madilim na kalangitan. Habang lumilipad sila sa pantalan ng Anver, napagtanto ni Mel na gabi na at tinanong kung titigil sila roon upang magpahinga. Ipinaliwanag ni Roger na ang orihinal na plano ay dumiretso sa Fort Retard. Subalit kung hindi gusto ni Mel ang manatili sa isang kuta, madali siyang makakapagpaayos ng komportableng tirahan sa lungsod. Laking gulat niya nang malaman na sabik si Mel na manatili sa kuta. Binalaan siya ni Roger na payak at hindi maginhawa ang mga silid doon, matitigas na batong higaan at halos walang gamit, ngunit tiniyak ni Mel na ayos lang iyon. Ang totoong nagpapasaya sa kanya ay ang ideya ng pangingisda sa ilog malapit roon, kung saan nangganganak ang mga isdang halimaw sa panahong iyon. Sa ngayon, tanging ang mga halimaw mula sa teritoryo ng March Raid pa lamang ang natitikman niya, at tuwang-tuwa siya sa ideya ng pagtuklas ng mga bagong uri. Naintindihan ni Roger ang sigla niya at sinabing maraming Xanazes sa panahong ito. Masayang sinabi ni Mel na gusto niyang maghanda ng isa, at inamin ni Roger na gusto rin niyang matikman iyon. Ngunit pinaalalahanan niya si Mel na kailangan munang maglatag ng bitag at maghintay na may kumagit. Kaya napagtanto ni Mel na hindi niya matitikman iyon ngayong gabi. Tiniyak ni Roger na kung ngayon sila maghahanda, malamang ay may mahuhuli sila pagsapit ng umaga, sakto para sa almusal. Ang ngiti at tuwa ni Mel ay sandaling nakaantala sa kanya, at nahirapan siyang itago kung gaano niya itong nakitang kaakit-akit. Naalala ni Mel na minsang nabanggit ni Chaos na natrauma sina Roger at ang kanyang mga tauhan sa pagkain ng karne ng halimaw bago nila siya nakilala. Nagtanong siya, at tumawa si Roger. Inaaming hindi totoong pagluluto ang ginagawa niya, sinusunog lang niya ang karne sa apoy at umaasa na hindi ganoon kasama ang lasa. Sa mahahabang ekspedisyon, minsan wala silang ibang makakain kundi karne ng halimaw, at napakasama ng karanasan. Naalala niya ang nakakasukang lasa ng Bolivia Screamwood at Gargantes, mga pagkaing tinitiis niya lamang para hindi magutom. Nang makarating ang kanilang grupo sa kuta, sinabi ni Roger kay Mel na kumapit siya ng mahigpit habang pababa. Paglapag nila, sinalubong sila ng mga bantay at tinanong kung gusto ni Roger ang kanyang karaniwang silid. Ipinaliwanag ng kanyang tauhan na may kasama siyang panauhin, kaya humiling sila ng silid sa kanlurang pakpak. Sinunod iyon ng mga bantay, ngunit binalaan silang walang magarbo sa loob. Sa loob, sinabi ni Roger kay Mel na mag-unpack muna siya. Ngunit napatigil siya, napagtatanto na baka masyadong marahas ang kondisyon ng kuta para dito. Nag-alok siya na lumipat sila sa lungsod, ngunit sinigurado ni Mel na ayos lang siya. Sanay siyang matulog sa sahig ng kanyang laboratorio, kaya ang batong higaan ay walang problema. Higit pa roon, gusto talaga niyang manatili, dahil pakiramdam niya ay ligtas siya kapag malapit kay Roger. Labis itong ikinabigla at ikinabalanse ng duke. Dinala siya ni Roger sa nakatakda niyang silid, iniisip na gusto nitong magpahinga. Ngunit sinabi ni Mel na maayos ang pakiramdam niya dahil pinainit siya ni Roger habang lumilipad. Bigla niyang naamoy ang isang hindi kaaya-ayang amoy at nagmamadaling pumunta sa kusina, kung saan nadatnan niyang nagluluto sina Mullen at Zeth ng simpleng lugaw para sa mga kabalyero. Mahinahong sinabi ni Mel na baka hindi makasapat ang ganoon kasimpleng putahe at iminungkahi niyang dagdagan ng paunang inas na lang karne ng noodle upang sumarap ito. Nag-alinlangan si Mullen, paalala niyang limitado lamang ang supply. Nag-aalala naman si Zeth dahil hindi pa siya kailanman kumain ng karne ng halimaw at natatakot siyang baka delikado ito. Wala siya noong nagkaroon ng tikiman kaya marami pa siyang duda. Panyanatag siya ni Mel sa pamamagitan ng pag-alok ng bagong nilinis na hiwa ng karne ng noodle. Inihawin niya ito at sinabing tinanggal na niya ang lahat ng mapanganib na mahika. Napilitan si Zeth na tumanggap, habang masaya namang humiling si Mullen ng sariling bahagi. Nasiyahan si Mullen sa kanyang kinain at pinuri ang lasa nito. Noon dumating si Roger, halatang nagseselos at hindi natuwa na nagluluto si Mel para sa ibang lalaki. Kalma niyang ipinaliwanag na may nakalaan din siyang bahagi para kay Roger. Matigas ang ulo nitong tumanggi, hanggang gumamit si Mel ng parehong paraang ginamit minsan ng kanilang katulong para pakainin ang nakababata niyang kapatid. Sinabi niyang ibuka mo, at out of reflex, sumunod si Roger.
Inilagay niya ang karne sa bibig nito, at kahit ayaw aminin, pumayag si Roger na napakasarap nga nito. Nang makita ni Mullen at Roger ang isa't isa na nasisiyahan, sinubukan na rin ni Zeth ang kanya at nagulat sa sarap. Pagkatapos, hiniling ni Mel na tulungan siya sa paghahalo ng karne ng noodle sa lugaw. Maya-maya ay buong kuta ang nag-enjoy sa mas pinasarap na pagkain, at tumaas ang shimorale ng mga kabalyero. Pinuri siya ni Roger sa pagpapasarap ng simpleng ulam para sa lahat. Ipinilit ni Mel na hindi naman iyon kahanga-hanga, hiniwa, ginisa, at hinalo lang niya ang karne sa lugaw, ngunit nanatiling humahanga si Roger. Nang mapansing hindi pa kumakain si Mel, inalok siya ni Roger ng isang katsarang lugaw at sinabihang ibuka ang bibig. Namula siya sa hiya pero tinanggap. Kahit sinabi niyang kaya niyang pakainin ang sarili. Iginiit ni Roger na bigyan pa siya ng isa. Pagkatapos, sinabi nitong may mahalaga siyang gustong pag-usapan, dapat hindi na siya masyadong formal magsalita sa kanya. Napagtanto ni Mel ang kanyang nakagawian at pumayag na makipag-usap ng mas casual, bagay na ikinatuwa ng tahimik ni Roger. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Roger sa gintong kulay at napahawak ito sa ulo na tila nasasaktan. Nataranta si Ralph at tumawag ng tulong. Nagmamadaling lumapit si Mullen, ngunit tinitiyak ni Roger na sandaling pagbugso lamang iyon ng mahika. Minsan ay sumosobra ang lakas ng kanyang kapangyarihan kaysa sa kaya ng katawan niya, kaya't nagdudulot iyon ng biglaang kirot. Iginiit niyang hindi iyon malubha kahit sumasakit ang ulo niya. Nag-aalala si Mel na baka dahil iyon sa karne ng halimaw, ngunit sinigurado ni Mullen na hindi iyon ang dahilan. Para maibsan ang kanyang pangamba, iminungkahi ni Roger na magpunta sila ng maaga kinabukasan upang manghuli ng halimaw at mailabas niya ang sobrang mahika. Nagboluntaryo si Mullen na sumama. Kahit ganoon, patuloy na nag-aalala si Mel. Alam niyang parehong tao at halimaw ay nag-iipon ng mahikal na enerhiya, at kung mabigyang daan itong maipan ng sobra, maaari itong maging nakamamatay. Ito ang parehong sinapit ng kanyang ina. Naalala niya ang ina, nang hihina sa kama, nilalagnat sa tuwing nawawala sa kontrol ang kanyang mahika. Pilit nitong ngumiti at ipakita na ayos lang siya, ngunit halata ang paghina. Gusto sanang tulungan ni Mel, ngunit huli na. Pumanaw ang kanyang ina. At kumalat ang mga bulong-bulungan na namatay ito dahil sa pagkain ng karne ng halimaw. Kinasuklaman ni Mel ang kasinungalingang iyon. Ang totoong dahilan ay ang hindi pa tapos na extraction spell na nililikha ng kanyang ina, at sa isang pagtatangka, napa-absorb nito ang natitirang mahika na hindi na kinaya ng kanyang mahina ng katawan. Mahalaga kay Mel ang alaala ng kanyang ina habang ginagamit ang spell. Hindi niya pinayagang mabaon ito sa limot at buong puso niyang ipinagpatuloy ang pag-aaral hanggang sa maunawaan niyang napakahina ng tao kumpara sa halimaw kapag nalasan ng mahikal na enerhiya. Kung nalaman niya iyon ng mas maaga, baka nailigtas pa niya ang kanyang ina. Ngayon, nangako siyang hindi niya hahayaang masapitan iyon ni Roger. Maya-maya, nagising si Mel sa kama. Litong-lito, ang huling naaalala niya ay naglalakad-lakad siya ng balisa. Iniisip kung paano matutulungan si Roger. Na-realize niyang siguro'y nakatulog siya sa sahig at binuhat siya ni Roger sa kama. Nahihiya siyang bumangon at hanapin ito, at nakita niya itong umiinom ng tsaa sa kainan. Nang tanungin niya ang lagay nito, tinitiyak ni Roger na maayos siya at malayo pa sa antas ng mahikal na pagkalason. Upang patunayan, idinikit niya ang kanyang noo sa noo ni Mel upang ay pakitang hindi siya nilalagnat. Nakahinga ng maluwag si Mel, ngunit napansin niyang napakalamig ng katawan nito. Ipinaliwanag ni Roger na nabasa siya habang nanguhuli ng halimaw isda na nabanggit niya kagabi. Agad na nakaramdam si Mel ng pagkakasala, iniisip kung paano niya ito paiinitin. Hinayla siya ni Roger palapit at sinabing sapat ng pag-init ang manatili sa tabi niya. Namulan ng todo si Mel, ngunit lihim niyang nagustuhan ang pagiging malapit nila. Habang papalapit ang bukang liwayway, tinanong ni Mel si Roger kung napatay na ba niya ang isdang Zanes na nahuli niya noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Roger na hindi pa, at dapat ay lumalangoy pa rin ito sa bakal na lambat sa gilid ng ilog. Sabik na sabik si Mel at nais nang simulan ang paghahanda ng Zanes ng maaga, ngunit nang mag-alok si Roger na samahan siya, tumanggi ito dahil hindi pa ito nakatulog matapos magbantay buong gabi para mahuli ang isda. Iginiit ni Roger na ayos lang siya, at nagbiro pang humingi ng yakap kung gusto talaga nitong makatulong para gaman ang pakiramdam niya. Napahiya si Mel at tumalikod,
ngunit niyakap siya ni Roger mula sa likod, ikinapula ng mukha niya, at eksaktong dumating si Seth at nadatnan sila. Maya-maya, nang magising ang mga kabalyero, sinabi ni Mel na sisimulan na niyang ihanda ang Zanez para sa almusal at kailangan niya ng harina at mantika para subukan itong iprito sa batter. Nagboluntaryo si Seth na kunin ang mga sangkap habang si Mel at Roger ay nagtungo sa ilog. Sa daan, napansin ni Roger ang dalang mantika paper ni Mel na may mga iginuhit na magic circle. Ipinaliwanag niyang balak sana niyang gumuhit ng malaking bilog sa tabi ng ilog, ngunit mabubure lang iyon ng tubig. Pagdating nila sa ilog, binalaan siya ni Roger na lumayo dahil delikado pa rin ang mga halimaw na isda kapag nasa tubig. Sinunod ng mga kabalyero ang utos at maingat na iniahon ang Zanez, at nagulat si Mel sa laki nito. Gusto ni Mel lumapit pa, pero pinaalalahanan siya ni Roger na maaari nitong mapigtal ang kanyang braso. Nang maghanda si Roger na pugutan ito, masiglang tinaas ni Mel ang espada. Akala'y kaya niyang siya na ang gumawa, ngunit sobrang bigat ng sandata at inamin niyang hindi niya kayang hiwain ang ganoong kalaking isda. Pinalakas loob siya ni Roger, sinabing nangangailangan iyon ng pagsasanay, at inalok na siya na ang bahala. Pero dahil hindi pa raw siya kailanman pumatay ng isda, hiniling niyang turuan siya ni Mel ng tamang paraan. Inutusan siya ni Mel na bulagin muna ang Zanez para tumigil ito sa paggalaw. Nang takpan niya ang mata nito, nanigas ang isda gaya ng inaasahan. Sinabi niyang isaksak ang espada sa likod ng mga mata at sa itaas ng hasang upang sirain ang utak. Ginawa iyon ni Roger, at matapos ang kaunting pagpupumiglas, tuluyan nang hindi gumalaw ang Zanez. Sinimulan ni Mel kunin ang magic ng isda gamit ang mga bilog na inihanda niya. Makapal ang enerhiya sa loob, ngunit kaunti ang dugo kaya maayos ang proseso. Pagkatapos, iniabot niya kay Roger ang bote at nahihiyang hiniling na turuan siya nitong pumugot ng mga halimaw. Natatawang sinabi ni Roger na natutuwa siyang nakakatulong sa pagluluto niya. Kaya hindi na ito dapat mag-alala, siya na ang gagawa ng lahat ng maduduming trabaho. Naluha si Mel sa tuwa. Sa bahay kasi, lagi siyang mag-isa sa pagluluto at pananaliksik dahil abala ang kanyang ama at iniwasan siya ng iba dahil kakaiba raw siya. Kaya malaking pagbabago para sa kanya ang may tumutulong at sumusuporta. Matapos itayo muli ng mga kabalyero ang Zanez, itinuro ni Mel kay Roger ang pinakamainam na anggulo para hiwain, simula sa bahaging tinarakan niya kanina at pailes pababa papunta sa hasang. Mahirap iyon, pero ginawa ni Roger ng perpekto, ikinabilib ng lahat. Pagbalik nila sa kuta, natapos na ni Seth ang paghahanda ng lutuan sa labas dahil masyadong maliit ang kusina. Tinanong ni Mel kung may makakabali ng balat ng Zanez, at nagboluntaryo si Ambry. Makinis niyang natanggal ang balat ng buo, walang nasayang na laman. Naghanda si Mel ng 2 kawan ng mantika, isang mas malamig at isang mas mainit, para sa 2-stage frying method. Nagtanong si Roger tungkol sa kakaibang paraan at nag-alok na tumulong. Kaya inatasan siyang bantayan ang mas mainit na kawa. Hinalo ni Mel ang tubig, harina, at pampalasa para sa batter at sinimulang iprito ang unang batch ng isda. Naging perpektong gininto ang kayumanggi ang resulta. Sinubukan ni Roger gumawa ng sarili niyang batch pero nasunog niya ito. Pinagaan ni Mel ang loob niya, sinabing maraming tao ang pumapalya sa unang subok at nakakain pa rin naman ang gawa niya. Para patunayan, nagpahingi siya ng isang piraso dahil malagkit ang kamay niya. Hinay pa ni Roger ang isda bago isinubo sa kanya. Sa gulat nila, sobrang sarap ng tuyot makunat na tekstura, at nagustuhan pa iyon ng ilang kabalyero kaysa sa perpektong pritong bersyon. Dahil matagal itong masira, napagtanto ni Mel na maganda itong gawing rasyon. Nang magsimulang magbitbit ng mga pinggan papasok ang mga kabalyero, naguluhan si Roger. Ngunit ipinaliwanag ni Mel na naghanda ang mga kusinero ng tinapay at gulay para sa isda kaya doon ihahain ang lahat sa Great Hall. Nais sanang manatili ni Roger kay Mel ngunit hinayla siya ni Mullen para sumama sa iba. Naiwang naglilinis si Mel at nagilty dahil napapagod si Roger. Mabuti na lang at dumating sina Seth at Ambry para tumulong. Pinatikim ni Mel sa kanila ang tiyan ng isda na hindi bagay iprito. Nagustuhan nila iyon, at mungkahi ni Ambry na masasarap iyon kung may maasim na katas ng prutas. Naalala ni Seth ang prutas na double na inihandang pang-almusal, kaya nagmamadali silang pumunta sa hall bago maubos. Pagdating sa hall, sumama si Mel sa mga kabalyero at pinaupo siya ni Roger sa tabi niya.
Dinala ni Seth ang prutas na double at piniga ni Mel ang maasim na katas sa isda niya. Gustong-gusto niya ang kombinasyon at inalok si Roger. Ngunit sobrang asim pala nito para kay Roger at napangiwi siya, kahit pilit itinatago. Napansin niyo ni Mel at tahimik na nagpa siyang iwasan na ang maaasim kapag nagluluto para sa kanya. Pagkatapos ng almusal, tinipon ni Roger ang lahat at inutusan ng mga kabalyero na sakyayin ang kanilang mga dragon. Busog at masigla, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay patungong Galbria Castle. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, naging curious si Mel tungkol sa buhay ni Roger sa teritoryo ng Galbraith. Nakita niya kung gaano siya tinitingala at iginagalang ng kanyang mga kabalyero, ngunit nag-isip siya kung ano kaya ang tingin ng mga karaniwang tao sa ilalim ng pamumuno nito. Nagtanong si Mel kung ano-anong mga syudad at bayan ang nasa nasasakupan niya. Ipinaliwanag ni Roger na May 30th lungsod ang Galbraith noon, ngunit matapos ang malaking taggutom 17 taon na ang nakalipas. 12 na lang ang natira. Sa parehong panahong iyon, bigla ring namatay ang dating duke, dahilan para si Roger ang piliing sumunod. Nagulat si Mel, hindi pa siya nakabalita ng duke na namatay dahil sa taggutom. Saka inilahad ni Roger ang totoong nangyari, biglang naglabasan ang napakaraming halimaw mula sa gubat ng Erzenia, at bago pa man mabawasan ng mga kabalyero, naging napakakapal ng magic sa rehiyon. Sumulpot ang mga makapangyarihang halimaw na uhaw sa dugo at sinalanta ang Galbraith. Wala palang ideya si Mel na ganoon kalaki ang pinsalang dinanas ng teritoryo. Sabi ni Roger, hindi rin niya ito malalaman dahil ginampanan ng duke noon ang tungkulin niyang pigilan ang panganib para hindi kumalat sa iba pang kaharian, kapalit ng buhay ng napakaraming kabalyero. Ang kanilang sakripisyo ang nagligtas sa kaharian. Nagtanong si Mel kung bakit walang dumating na tulong mula sa kalapit na mga kaharian. Sagot ni Roger, malamang gustong tumulong ng hari pero pinsala na rin ng buong bansa dahil sa taggutom. Kakaunti ang yaman, at ang mga kabalyero ng Galbraith ay may sinumpaang panata, protektahan ang kanilang lupain kapalit man ng sariling buhay. Para sa kanila, ang mamatay sa tungkulin ay pinakamataas na karangalan. Ganito rin ang panatang binitawan ni Roger at ng kanyang mga kabalyero, handa siyang isugal ang buhay kung sakaling bumalik ang ganoong trahedya. Nang marinig niya ito, labis na nabahala si Mel. Nagsalita si Roger tungkol sa pag-aalay ng sariling buhay ng may kalmadong ngiti. Na para bang tanggap na niyang mamamatay siya. Naalala nito ang kanyang ina, nang umiti rin hanggang sa huling sandali kahit unti-unting naglalaho. Ang posibilidad na mawala si Roger ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Nakiusap siyang huwag na iyong banggitin ng may ganoong ekspresyon. Sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang kanyang pananaliksik para hindi na muling mangyari ang ganitong sakuna. Nang mapagtanto ni Roger kung gaano kabigat ang naramdaman ni Mel, agad siyang humingi ng paumanhin dahil parang binalewala niya ang sariling buhay. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan ng pagkabalisa ni Mel, alam niyang mula ngayon ay magkakaugnay na ang kanilang mga buhay, at nais niyang makibahagi sa paanong dala ni Roger. Hinawakan niya ang kamay nito at taimtim na nanumpa, hindi bilang isang kabalyero, kundi bilang isang taong nakaugnay na ang buhay sa kanya, na gagawin ang lahat upang pigilan ang anumang trahedya na maaaring umabot kay Roger. Nang makita ni Roger ang namumuong luha sa mata ni Mel, niyakap niya ito at marahang sinabing huwag nang umiyak. Para sa kanya, ang kamatayan ay palaging kasama sa buhay ng isang kabalyero. Pagkatapos ay tinanong niya si Mel kung nais nitong marinig ang isang kwento mula sa kanyang nakaraan. Agad na pumayag si Mel. Sinimulan ni Roger sa pagsasabing siya ang ikalawang anak ng dating hari. Malapit sila ng kanyang nakatatandang kapatid na si Maxim, ngunit magkaiba ang treto ng mga tao sa kanila. Taglay ni Maxim ang gintong buhok at lilang mata ng dakilang haring si Maximus, kaya tinawag siyang ikalawang pagbabalik ng dakilang manggagayuma. Si Roger naman ay may mga matang nag-iimbak ng magical energy, isang pambihirang kondisyon na naging dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kanyang magic noong bata pa at aksidenteng makapinsala ng bahagi ng kastilyo. Habang pinupuri si Maxim sa talino, si Roger naman ay tinawag na out-of-control prince, kinatatakutan ng nakararami. Ang tanging hindi natakot sa kanya ay ang mga kabalyero. Si Chaos, na inatas ang bantayan si Roger, ay istrikto at mapuna, ngunit siya rin ang unang kabalyerong nanumpa ng katapatan dito. Naging malapit silang magkaibigan. Maaari sanang sumali si Chaos sa Royal Guard tulad ng kanyang ama,
pero pinili niyang sundan si Roger nang maging duke ito ng Galbraith. Ikinwento rin ni Roger kung paano siya naging duke, dumaranas noon ang kaharian ng taggutom at tagtuyot, tumataas ang tensiyong politikal, at nahahati ang mga maharlika sa mga pro-war at anti-war na grupo. May ilang nagsimulang itulak si Roger na angkinin ang trono at sakupin ng ibang bansa para makakuha ng yaman. Pumanaw ang ama ni Chaos habang lumalala ang krisis, at kumalat ang balitang sinasalakay ng mga halimaw ang Galbraith. Hindi na ito kinaya ni Roger at hinarap si Maxim, ipinahayag na isusuko niya ang karapatang maging hari at tatanggapin ang responsibilidad bilang duke para patatagin ang bansa. Nakonsensya si Maxim dahil alam niyang napakabigat ng papel na iyon, ngunit wala nang ibang mas mabuting solusyon. Iniharap nila sa hari ang desisyon nila, at nagbitiw ang hari sa trono, hinirang si Maxim bilang bagong hari, at si Roger naman bilang duke ng Galbraith. Makaraan ng ilang taon, nagkita silang muli upang magsagawa ng reforma. Iginiit ni Roger na nararapat lamang nakilalanin ang sakripisyo ng mga kabalyero ng Galbraith. Nagmungkahi si Maxim na ang sinumang kabalyerong makapagsisilbi ng 5 taon o higit pa ay may garantisadong promosyon sa Royal Guard. Iminungkahi rin ni Roger na ibenta sa kastilyo ang mga materyales mula sa mga halimaw, kuko, balat, sungay, sa halip na itapon ang mga iyon. Pumayag si Maxim na magbayad ng mataas para sa dekalidad na materyales. Bumuti ang kalagayan ng rehiyon dahil sa mga patakarang ito, bagaman alam ni Roger na nagtagumpay lamang siya dahil kapatid siya ng hari. Napahanga si Mel, ngunit ipinaliwanag ni Roger na ito mismo ang dahilan kung bakit nararamdaman niyang tungkulin niyang isugal ang buhay para sa kapayapaang pinagpag-year nila. Agad siyang pinutol ni Mel, sa halip na tanggapin ang kamatayan bilang kapalit. Dapat nilang sikaping pigilan na muling mangyari ang anumang sakuna. Nagtanong si Roger kung posible iyon, kaya ipinaliwanag ni Mel na nakatutok ang kanyang pananaliksik sa pag-alis ng magic toxins mula sa mga nilalang. Kung magawa niya ito sa malaking saklaw, maaaring maiwasan ang pagkabaliw ng mga halimaw. Ibig sabihin, hindi na kailangang isugal ni Roger ang buhay niya. Dagdag pa niya, kung mapinuhin pa niya ang paraan, posible ring maibalik sa normal ang mga halimaw at maging ligtas kainin ang kanilang laman. Napatawa si Roger, si Mel lang talaga ang makakapagpasok ng usapang pagluluto ng halimaw sa ganito kaseryosong pag-uusap. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mahal niya ito. Hinalikan niya ang noo ni Mel, nagpahinto sa tibok ng puso nito at halos himatayin sa gulat. Nahanap ni Roger ang reaksyon niya na lubhang kaakit-akit, at kahit akala ni Mel ay nangaasar lamang siya, tiniyak niyang seryoso siya sa nararamdaman niya. Biglang napansin ni Roger ang tanawin sa paligid, lumilipad na sila sa ibabaw ng gubat o Zeno. Hudyat na malapit na sila sa Galbraith. Gusto sana niyang lumapag at ipasyal si Mel, ngunit napakalawak ng gubat at walang mapa, siguradong maliligaw sila. Naalala ni Mel na napakaraming halimaw sa gubat. Totoo iyon, ayon kay Roger, mayaman ang lupa sa magic ores at sobrang taas ng magic concentration kaya tanging mga halimaw lang ang nabubuhay doon. Bago pa makapagtanong uli si Mel, biglang nanigas ang tindig ni Roger. Sinabi niyang bumaba muna si Mel mula sa kandanggan niya dahil maaaring maging delikado ang sitwasyon. Sumunod si Mel. Ilang sandali lang, nag-radio si Mullen upang ipaabot na may grupo ng Berggun na humahabol sa kanila. Kalma lang si Roger, inutusan ng mga kabalyero na bumuo ng formation, at naghanda para sa pag-iwas. Sumilip si Mel at agad na paatras sa takot nang makita ang mga halimaw. Lalong bumilis ang Berggun, at iniulat ni Mullen ang patuloy na pagtaas ng bilis ng mga ito. Iniabot ni Roger kay Mel ang wind goggles para protektahan ang kanyang mga mata at humingi ng paumanhin na ang unang pagbisita nito sa Galbraith ay may kasamang pag-atake. Tiniyak ni Mel na natural lamang iyon. Gayunman, nakapagtataka para kay Roger na umatake ang Berggun sa ganoong kalaking grupo. Ngunit kailangan nilang makatakas agad. Nagcast si Roger ng acceleration magic, at sumunod ang mga kabalyero. Namangha si Mel sa bilis nila, hanggang sa mapansin niyang mabilis na tumataas ang lupa sa ibaba nila, hudyat na may mali. Nagawang pataasin ni Roger ang lipad bago sila bumangga, pero labis na natakot si Mel sa biglaang pagbagsak kaya muntik na siyang mapasigaw. Para pakalmayan ang sarili, sinubukan niyang ilihis ang isip sa pag-iisip kung gaano kasarap kainin kung maluluto niya ang higanteng mga ibon.
Ngunit bigla niyang naisip na malamang ganoon din ang iniisip ng mga ibon tungkol sa kanya, kaya bumalik ang kanyang kaba. Patuloy na humahabol ang Cowan sa kanila nang walang tigil. Sa normal na sitwasyon, sasagutin na sana ni Roger ang mga halimaw ng mag-isa. Ngunit dahil kasama niya si Mel, hindi niya kayang ilagay ito sa panganib. Kaya inutusan niya ang ibang kabalyero na salakayin ang Cowan at guluhin ang kanilang pormasayon. Habang lumalaban ang grupo, binalaan ni Roger si Mel na humanda dahil magpapabilis pa siya ng lipad. Sinubukan ni Mel na sabihing ayos lang siya, ngunit gumamit si Roger ng mas malakas pang mahika ng pagpapabilis. Sumugod sila sa bilis na halos hindi maimulat ni Mel ang mga mata kahit may goggles siya. Samantala, hirap si Mullen na tumama ng kahit isang bala dahil sa distansya at dahil rin sa kilala niyang kakulangan sa accuracy. Hindi rin nila ni ZTH maintindihan kung bakit napakahigpit ng habol ng mga halimaw ngayon. Nagpadala sila ng mungkahi kay Roger, lumapag sa kalapit na kuta at mula roon magsimula ng offensiba. Pero agad itong tinanggihan ni Roger, napakadelikado. Wala silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa paglipad hanggang marating nila ang depensa ng teritoryo ng Galbraith. Noon naintindihan ni Mel kung bakit nagpupumilit si Roger, inuuna nito ang kaligtasan niya kahit mapagod ang mga dragon. Dahil sa bigat ng dala ni Mel, mas nahihirapan ang mga dragon na maglipad, at lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagiging pabigat. Bigla niyang naalala ang emergency feature ng kanyang mga bag, pumuputok ang mga ito kapag pilit binubuksan. Maaaring magamit iyon bilang pang-distract. Pero agad itong tinanggihan ni Roger. Alam niyang mahalaga kay Mel ang bawat laman ng bag, at ayaw niyang may mawala kahit isa. Kung ganoon, iminungkahi ni Mel na ibaba na lang siya para makalaban si Roger nang hindi siya iniisip. Ngunit itinanggi rin iyon ni Roger. Hindi raw niya protektahan si Mel sa ganoong paraan. Tiniyak niyang maaaring pakiramdam niya ay pabigat siya. Pero magiging maayos ang lahat pagdating nila sa defensive line, kung saan naghihintay ang mga sundalo. Bahagyang gaman ang loob ni Mel, pero gusto pa rin niyang makatulong kahit paano. Wala siyang alam na offensive spells, at hindi epektibo ang mga paper magic circle sa ere, hanggang maalala niya ang bote ng dugo ni Zana na dala niya. Sinabi ni Roger noon na kahit kaunti nito ay sapat para lumikha ng sandatang pangmalakasan. Hindi sapat na itapon lang ito, kaya nagsulat si Mel ng lahat ng sinaunang magic circle na alam niya sa bote upang palakasin ang kapangyarihan nito. Binalutan niya ang bote ng explosion, eruption, fire, gust, at blaze-type circles, saka iniabot kay Roger at hiniling na lagyan niya ng kaunting dugo o anumang bodily fluid para i-activate. Nagulat muna si Roger, kaya ipinaliwanag ni Mel na ang dugo ni Zana ay maaaring mag-cast ng napakalakas na mahika, at dahil si Roger ang pinakamalakas sa kanila, siya ang dapat mag-activate nito. Sinuri ni Roger ang bote at nagulat sa dami ng spell na na-layer ni Mel. Para siyang may hawak na maliit na magic bomb. At nakakatawa sa kanya ang sitwasyon. Sinugutan niya ang kamay at pinatak ang dugo sa bote, ina-activate ang spellwork ni Mel. Tinanong niya kung kailan naisip iyon ni Mel, sinabi nitong ngayon lang. Nagulat si Roger, habang si Mel naman, mas nag-aalala sa sugat niya, ay nagtanong kung pwede niya itong pagalingin mamaya. Malambing na pumayag si Roger. Handa na sila. Inutusan ni Roger ang kanyang mga kabalyero na mag-ipon ng pinakamaraming acceleration magic na kaya nila. Sa kanyang senadorias, sisaybad sila sa pinakamataas na bilis. Ngunit iba ang utos niya kay Mullen, manatili ito sa pwesto. Pagdating sa hulihan, inatasan niya si Mullen ng mapanganib na misyon, magpakapain at lumipad diretso sa Cowan. Akala ni Mullen na isasakripisyo siya, pero nilinaw ni Roger na hindi iyon ang plano. Kailangan lang nitong ilihis ang atensyon ng mga ibon habang ginagamit niya ang bomba. Pero nilinaw ni Roger na hindi iyon ang kaso. Kailangan lang niya si Mullen para makaagaw ng pansin ng ibon ng sapat na tagal para magamit niya ang bomba. At anuman ang mangyari, inuutusan ni Roger si Mullen na mabuhay. Sa hudyat, umakyat ang mga kabalyero habang sumisid si Mullen diretso sa Cowan. Gaya ng inaasahan, nagkagulo at nagkapulupot-pulupat ang pormasayon ng mga ibon. Naghintay si Roger hanggang makalabas si Mullen mula sa blast radius, sa kanya inihagis ang flask papunta sa isa sa mga halimaw. Nilunok iyon ng ibon ng buo, ngunit hindi iyon nakapigil sa pag-activate ng mahika. Ilang sandali lang ang lumipas bago sumabog ang isang napakalakas na bugso ng mahikang enerhiya.
Ang presyon mula sa lumalawak na spell ay nakakabingi. At binalaan ni Roger si Mel na maghanda sa sunod-sunod na pag-activate ng mga magic circle niya. Nag-compress muna ang enerhiya bago sumabog ng tuluyang naging isang napakalaking globo ng nagliliyab na apoy, isang pagsabog na sapat para mapahanga pati si Oppenheimer. Hindi inakala ni Mel na magiging ganoon kalaki ang pagsabog. Ayon sa mga kabalyero, maaari na iyong maituring na sobra-sobra, pero ang mahalaga, nabura nito ang buong kawan, at ligtas na nakalayo si Mullen. Gayunpaman, nadismaya si Mel dahil nasayang ang lahat ng karne ng halimaw. Lalong tumindi ang takot niya nang mapagtanto niya ang nakapangingilabot na lakas ng mismong nilikha niya. Dahil sobrang nakatutok siya sa pagkuha ng makakain na monster meat, hindi niya naisip kung gaano kapanganib ang purong magic extract. Hindi pala nagbiro si Roger nang sabihin kaya nitong bumura ng mga bansa. Nag-aalala, tinanong ni Mel si Roger kung masyado bang delikado ang pananaliksik niya. Nakita ni Roger ang pagkabalisa niya. Kaya tiniyak nitong hindi niya hahayaang husgahan o punahin ng kahit sino ang gawa ni Mel. Hinikayat siyang lubusang magpakalunod sa kanyang sining at pananaliksik. At tungkol naman sa panganib nito, ipinaalala niyang napakarami ng maaaring paggamitan ng extracted energy maliban sa armas, maaari itong gamitin bilang panggatong sa pagluluto, pagpainit, at pag-iilaw. Sa katunayan, maaari na nila itong subukan agad sa rehiyon ng Galbraith, dahil magbibigay ito ng maasahang alternatibo sa pagsusunog ng kahoy, lalo na tuwing malalupit na taglamig. Lubos na naantig si Mel. Sa kanilang tahanan, walang pakialam ang mga tao sa pananaliksik niya. Hindi niya naisip na maaari pala itong makatulong sa pag-unlad ng buhay ng madla. Hindi lamang sinusuportahan ni Roger ang trabaho niya, aktibo pa niya itong tinutulungan upang magamit para sa kapakanan ng mga tao. Hindi na siya maaaring maging mas masaya pa. Sinabi rin ni Roger na siya man ay lubos na nagpapasalamat, kung hindi dahil sa maagap na pag-iisip ni Mel, hindi nila mapapabagsak ang mga halimaw. Pero giit ni Mel, si Roger pa rin ang may malaking ambag, dahil nakadepende ang lakas ng spell sa mahika ng caster, at siya lang ang may kakayahang mag-activate ng mga magic circle na ganoon kabilis at kapulido. Tinanggap ni Roger na ito ay gawaing pangkoponan, at iminungkahing dahil mahusay silang magtulungan, dapat silang mag-monster hunting minsan. Tuwang-tuwa si Mel. Ito ang pinakamagandang narinig niya sa buong araw. Agad siyang nagtanong kung seryoso si Roger, at kinumpirma niya na oo. Mabilis na nagdiwang si Mel, ngunit biglang dumating ng buong bilis si Chaos. Naramdaman niya ang napakalakas na pagsabog at inakalang nasa panganib si Roger. Ipinaliwanag ni Roger na nalutas na nila ni Mel ang problema. Gumaan ang pakiramdam ni Chaos, pero nang malaman niyang si Roger ang may kagagawan ng pagsabog, agad niya itong sinermonan dahil sa paggamit ng ganoong kapanganib at mapaminsalang spell sa lugar. Bahagyang itinaas ni Mel ang kamay niya para umamin na siya talaga ang gumawa ng bomba. Ngunit bago siya makapagsalita, dumating na ang mga sundalo ni Chaos. Agad nilang pinaligiran si Mel, sabik na makilala ang magiging asawa ni Roger. Binigyan nila siya ng sandamakmak na papuri, at si Mel ay namula at nalito, ito ang unang beses na napakaraming taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Sa kalaunan, narating ng grupo ang puso ng teritoryo ng Galbraith, ang Midleague. Sa gitna nito ay nakatayo ang tahanan ni Roger. Napansin ni Mel na kahawig ito ng isang kuta. Ipinaliwanag ni Roger na bago maitayo ang lungsod, nagsilbi itong pananggalang laban sa mga halimaw. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin ito ng marami bilang Fortress City. Tinanong ni Mel kung umaabot ba hanggang dito ang mga halimaw mula sa kagubatan. Inamin ni Roger na paminsan-minsan ay may iilang nakakaabot, ngunit hindi na kasing mapanira o kasing delikado ng dati. Mas payapa na ang buhay dito ngayon. Napansin ni Mel ang mga bakas ng pagkasunog sa paanan ng panlabas na pader, patunay ng mga nakaraang labanan, ngunit tiniyak ni Roger na walang dapat ipag-alala. Inutusan niya si Mullen na sabihan ang mga bantay na buksan ang mga tarangkahan, at hiniling kay Chaos na kunin mamaya ang mga bagahe ni Mel. Lumipad sila papasok sa lungsod sa pamamagitan ng isang lagusan, at ipinaliwanag ni Roger na pinoprotektahan ng isang magic barrier ang lugar laban sa mga halimaw na lumilipad. Malaki ang kinakain nitong mana kaya hindi ito maaaring manatiling aktibo palagi. Malamang na-activate ito dahil nakarating sa lungsod ang balitang may monster attack. Nag-aalala si Mel na baka may sumunod pang mga halimaw. Ngunit sabi ni Roger,
kailangan lang nilang manatiling maingat sa buong maghapon. Pagkatapos noon, ngumiti siya at opisyal na tinanggap si Mel sa kanyang lungsod. Paglapag nila sa kastilyo, sinabi ni Roger kay Mel na suriin ang mga bagahe niya at tiyaking walang nawala. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang nakatitig ng matindi sa kanya ang dragon ni Roger. Sa unay kinilabutan siya, hanggang mapansin niyang gutom lang pala ito at nakatingin sa tirapang royal noodle meat na hawak ni Roger. Dahil naawa sa nilalang, nakiusap si Mel kay Roger na ibigay iyon sa dragon. Nag-alinlangan pa si Roger dahil plano niya sana iyong kainin mamaya, pero kalaunan ay napapayag siya at inabot ang karne sa kanyang dragon. Pagkatapos noon, opisyal na niyang tinanggap si Mel sa kanyang kastilyo. Habang naglalakad sila sa tulay, napansin ni Mel ang maraming isda sa moat. Napatigil siya at yumuko para tingnan ang mga ito ng mas mabuti. Ipinaliwanag ni Roger na ang mga isdang iyon, tinatawag na bacta, ay inilalagay doon upang linisin ang dumi sa moat. Naisip ni Mel kung masarap ang mga ito at kung maaari niya itong lutuin tulad ng Zonez meat. Habang nakatingin sa tubig, nakita ni Mel ang refleksyon niya at nataranta nang makita kung gaano kabuhaghag ang buhok niya dahil sa habulan kanina. Nag-alala siyang magmukhang magulo sa harap ng mga tao sa kastilyo kaya tinawag niya si Roger para magtanong. Napansin ni Roger na nakatingin siya sa bacta at inakalang interesado siya sa mga ito. Sabi niya ng casual na masarap itong kainin kapag inisto. Natuwa si Mel at napag-usapan ang tungkol dito. Ngunit agad niyang naalala ang tunay na alalahanin, gusto muna niyang magkaroon ng silid para ayusin ang sarili bago makilala ang mga tauhan ng kastilyo. Agad na naunawaan ni Roger ang pagkukulang niya. Nagmamadali niyang tinawag si Mullen at inutusan itong tawagin ang Blanchecourt, dahil wala ng chambermaids ang kastilyo at matagal na ring walang dukesa roon. Dumating ang Blanchecourt, isang grupo ng mga babaeng kabalyerong elite. Pinangunahan sila ng kapitan na si Blanche Lucibel. Kasama si Natalie bilang vice captain at ang kabalyerong si Lillian. Magalang nilang binati si Mel. Ipinaliwanag ni Roger na ngayon lang naranasan ni Mel ang unang paglipad niya, at nais niyang tulungan siya ng mga kabalyero na makapagpahinga. Sinabi niya ring sa hapunan na niya ipakikilala si Mel sa lahat, kaya't may ilang oras pa siya para maghanda. Bago umalis, romantikong kinuha ni Roger ang kamay ni Mel, tinanggal ang kanyang guwantes, at hinalikan ang kamay nito, harap-harapan sa mga kabalyero, kaya halos matuno sa hiya si Mel. Ipinaalala niyang magkasintahan sila at sinabing kung may kailangan siya, alam niya kung nasaan ang silid niya. Sa loob ng bagong silid ni Mel, na napakaganda, nagdalawang isip siyang tumapak sa malinis na carpet habang marumi ang sapatos niya. Napansin niyo ni Blanche at agad siyang binuhat papunta sa upuan. Nabigla si Mel at nagulo ang damdamin niya sa biglang pag-aalaga. Lumuhad si Blanche, handang imasahe ang mga paa ni Mel, pero magalang itong tumanggi. Nagtanong sina Natalie at Lillian kung gusto ni Mel ng matatamis. Ngunit sabi ni Mel ay kaya niyang alagaan ang sarili. Tumanggi si Blanche, sinasabing ipinagkatiwala sa kanila ni Roger si Mel kaya paglilingkuran nila siya bilang kanilang lady. Nag-alok pa si Blanche ng espada bilang simbolo ng kanyang katapatan. Nakilala ni Mel ang insignia sa espada, pareho sa kay Roger. Kaya maagap niya itong ibinalik, sabing hindi dapat ibigay ng isang kabalyero ang espada sa isang estranghero. Nangako siyang kukunin muna niya ang nararapat na lugar bilang dukesa bago niya tatanggapin ang kanilang panata. Tinanggap ito ni Blanche at nangakong magiging kabalyerong karapat-dapat na maglingkod kay Mel. Nagtanong si Mel kung gawa ba ng parehong panday ang espada ni Blanche at ang kay Roger. Kinumpirma ni Blanche na ginawang lahat iyon ng isang panday sa Midlake. Ibinahagi ni Mel na gusto rin niyang magkaroon ng sarili niyang espada para maayos na mamatay at mapaghiwa ang mga halimaw, at sana maipakilala siya ni Blanche sa panday. Medyo nag-atubili si Blanche pero pumayag na iabot ang pangalan ng pamilya ng panday. Sinimulan ni Blanche sukleyan ang buhok ni Mel, pero nagulat siyang mas makapal at mas magulo ito kaysa sa inaasahan niya. Nahihirapan siya, ngunit determinado siyang gawing malambot at maganda ang buhok ni Mel gaya ng gusto ni Roger. Dinala niya ang lahat ng kagamitan niya at nagtrabaho ng buong puso. Nakaramdam ng guilt si Mel dahil inagaw niya si Blanche mula sa tungkulin nito bilang kabalyero, ngunit sinigurado ni Blanche na dati niyang sinusuklayan ang buhok ng kanyang anak kaya ayos lang. Nagulat si Mel na may dalawang anak pala si Blanche. Ipinaliwanag ni Blanche na gusto raw maging kabalyero ng anak niyang babae, kahit nag-aalala ang asawa niya.
Dahil dito, tinanong ni Blanche kung bakit gusto ni Mel magkaroon ng espada. Diretsong sagot ni Mel, kailangan niya iyon para makahiwa ng mga halimaw, para makain niya ang mga ito. Nabigla si Blanche at nagtanong muli para makasiguro. Kinumpirma ni Mel, monster meat ang rason kung bakit sila nagkakilala ni Roger. Inutusan ni Mel si Natalie na kunin ang kanyang mga gamit. At inilabas ni Natalie ang luma at pudpod na set ng mga kutsilyo, mga talam na halos umikli na sa sobrang gamit. Ipinaliwanag ni Mel na ginagamit niya ang mga iyon para hiwain ang buto at laman. Si Lillian, na curious sa pagkain ni Mel, ay hindi sinasadyang nagtanong kung kumakain ba talaga si Mel ng monster meat. Nataranta si Natalie dahil bastos daw ang tanong, pero mahinahon itong sinagot ni Mel. Ipinaliwanag ang mga dahilan niya at ang pananaliksik niya sa ligtas na paghahanda ng monster meat. Si Lillian, na aliw, umamin na gusto niya talagang tikman iyon noon pa, pero palagi siyang tinatakot na mangyayari ang masasamang bagay. Nagmakaawa siyang lutuin siya ni Mel. Pumayag si Mel, basta payagan siya ni Roger, at nabanggit niyang may tira pa siyang zones. Sinermo na ni Blanche si Lillian dahil sa hiling nito at pinaalis siya. Ngunit bago ito makaalis, tinanong ni Mel ang edad niya. 15 si Lillian, bata pa, bagamat itinuturing ng adulto dahil knighthood na siya. Inanyayahan siya ni Mel na sabay silang kumain ng monster food. Agad na tumutol sina Blanche at Natalie, pero tuwang-tuwa si Lillian. Nag-alok pa si Mel na magbigay sila ng mga mungkahi. Nagbigay ng ideya si Lillian, ang prutas ng Screaming Wood Monster, isang bungang sinabi ni Mullen na masarap ngunit nagdulot sa kanya ng matinding sakit sa tiyan at lagnat. Mula noon, hindi na nagkaroon ng lakas ng loob si Lillian para subukan. Kung magagawa ni Mel na ligtas ito, gusto niyang tikman. Nakakagulat, hindi kailanman naisip ni Mel na kumain ng mga monster plant, ngunit naengganyo siya sa paglalarawan ng prutas, matamis at malinamnam. Ang sigla niya ay nahawa pa kina Blanche at Natalie, na biglang nagpakita rin ng interes. Samantala, sa loob ng kastilyo, kapansin-pansing tensyonado si Mullen. Napansin ito ni Roger at tinanong kung ano ang problema. Nagtanong si Mullen kung magkadugtong ba sa pamamagitan ng isang panloob na pinto ang silid ni Roger at ang silid ni Malia. Tiniyak ni Roger na maayos, ligtas, at walang dapat ikabahala. Pagkatapos ay tinanong ni Roger si Mullen kung nakita niya ang ibong nangunguna sa kawan ng mga berserk. Naalala ni Mullen ang matinding laban nila sa mga halimaw at iminungkahing baka inatake ang mga dragon. Nagmuni-muni si Roger at napagtanto na ang pinakamalaking ibon, ang pinuno, ay lumunok ng isang bote na naglalaman ng napakalakas na mahika. Ang nakal-alasong mahika ang nagpasira ng isip nito, dahilan para ito'y magwala at pamunuan ang buong kawan. Sinubukang pakalmayan ni Mullen si Roger, nagpapasalamat na silang lahat ay protektado at hindi nasaktan. Inamin niyang malaki ang nagawa ni Malia sa paglikha ng Magic Circle at pinuri ang kabaitan nito. Binigyang diin niya na ang kakayahan nitong gumawa ng sandatang mahika ay bawal sa buong mundo. Ngunit napakahalaga, kung wala si Malia, patay na dapat silang lahat. Sumang-ayon si Roger at idinagdag na upang maprotektahan si Malia, kailangan niya ang tulong ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, gaya ni Mullen. Lumapit si Roger kay Mullen nang masyadong malapit, dahilan upang kabahan ito. Nang tanungin ni Mullen kung bakit siya nakatitig, ipinaliwanag ni Roger na gusto niyang pag-usapan ang nakakatakot na mahikang nakita nila. Biglang dumating si Chaos. Inakalang mamamatay tao ito. Mabilis na hinugot ni Roger ang kanyang espada. Pinigilan siya ni Chaos at tinapak sa ulo, sinasabing hindi dapat niya minadali si Malia papunta sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Roger na tinawag niya ang mga chambermaid na sanay maglingkod sa mga babaeng maharlika, iniisip na ganoon ang nais ni Chaos para sa proteksyon ni Malia. Nang asar si Chaos at tinanong kung mahal ba talaga niya si Malia. Kumpiyansa itong inamin ni Roger at inilahad ang kagustuhan niyang pakasalan si Malia kaagad. Pagkaalis ng mga katulong, nagalit si Roger nang malaman niyang mismong ina ni Chaos ang ginawa nitong chambermaid. Ipinaliwanag ni Chaos na matagal nang inalagaan ng ina niya si Roger noong bata pa ito, kaya bagay itong mag-alaga kay Malia. Ikinwento rin niya na kinuha ng ina niya, si Lady Jordan, ang pamamahala sa panaderya ng pamilya matapos maging kabalyero ang kapatid nito, kaya wala ng ibang taong maasahan. Sinabi niyang pansamantala lang ito hanggang makapili ng mga tamang chambermaid. Bagaman hindi tumutol si Roger,
iniisip niyang laging mapanlikha at tuso si Chaos. Pagkaraan, lumikha si Chaos ng isang barrier na tanging siya, si Mullen, at si Roger lamang ang nasa loob. Ipinilit niyang malaman ang lahat tungkol sa Mahika, alam niyang napakalaki ng taglay na kapangyarihan ni Roger. Pinagalitan niya ito, tinawag pa siyang naglalakad na bulkan at tagalikha ng Mahika, at tinanong kung may nakapansin na ba ng kapangyarihan nito. Ipinaliwanag ni Roger na ang mapanirang mahikang ginamit para lipulin ang kawan ay si Malia mismo ang gumawa. Nagulat si Mullen. Ipinagtapat ni Roger na desperadong mailigtas siya ni Malia kaya gumamit ito ng lakas mahikang nasa Zanes, ang parehong Zanes na kinain nila sa almusal. Isinulat ni Malia ang lahat ng mahika na maiisip niya sa bote na puno ng mahikang lakas, at iyon ang kanyang inactivate. Namangha si Mullen sa talino ni Malia. Nilinaw ni Roger na karamihan sa makabagong mahika ay mga pinasimpleng bersyon, samantalang ang mga sinaunang mahika ay mga nalimutang karunungang bigay ng mga espiritu noong unang panahon. Sariling aral ni Malia ang mga produktibong sinaunang magic circle na ito, at patunay iyon ng pambihira niyang kakayahan. Hiniling ni Roger kay Chaos na bantayan ang pananaliksik ni Malia, na agad namang ginawa ni Chaos, kasabay pa ng dagdag na protection sa bote. Nakahinga si Roger ng maluwag, alam niyang ligtas pansamantala ang pananaliksik nito, lalo na't may payapang gamit ito. Binalaan din niya si Mullen na huwag muna itong ikwento sa iba hanggang maresolba ang sitwasyon, at ipinaliwanag na nais niyang protektahan ni Mullen si Malia kasama ng pangkat ni Blanche habang ipinagpapatuloy ang tungkulin nito bilang Dragon Knight. Tiniyak ni Roger na magiging ligtas si Malia sa Midley, at naghanda na siya ng hiwalay na silid para magsilbing laboratorio nito. Binili niyang hindi dapat mapahamak si Malia at dapat magpatuloy ang kanyang pag-aaral, dahil ito ang magbibigay daan para ligtas nilang magamit ang laman ng mga halimaw at mapaunlad ang Galbraith. Pagkatapos ng pagpupulong, mag-isa siyang nagmuni-muni kung paano niya ito ipapaliwanag kay Malia. Nag-aalala siyang baka hindi maunawaan ng kabutihan nito ang panganib na dala ng kanyang pananaliksik. Ngunit nagpa siyang poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Biglang hinugot ni Chaos ang kanyang espada at nagdemand na mag-usap. Nagulat si Roger. Mariin siyang sinita ni Chaos dahil kinain niya ang masarap na Zanes meat na ginawa ni Malia, nang hindi siya sinasali. Naputol ang pagtatalo nang dumating ang isang gwardya at may ipinatawag. Pagkatapos ay kinausap ni Roger si Malia, humingi ng paumanhin sa nangyari. Ipinaliwanag niya na nagwala ang isang halimaw kaya kinailangan nilang kumilos kaagad. Ngunit inamin niya ring bahagi ng tungkulin nito bilang Duchess ang pagbigay ng suporta at kapanatagan sa kanya. Hiniling ni Roger kay Malia na maghanda ng pagkain para sa kanya pagbalik niya. Sa paggawa nito sa harap ni Blanche at iba pang kabalyero, pinaramdam niyang nais niyang tanggapin nila ng buong puso ang pananaliksik ni Malia. Tinanong din niya kung may partikular na halimaw na gusto nitong pag-aralan. Nahihiya, hiniling ni Malia ang screamwood fruit, isang bagay na minsan na niyang natikman at pinagsisihan dahil sa matinding amoy nito. Naalala ni Mullen na sobrang tamis, bulok, at sobrang bango iyon, pero iba ang naging karanasan ni Malia. Ipinaliwanag ni Malia na hindi iyon mahalaga at ang kaligtasan ni Roger ang pangunahing dapat unahin. Nangako si Roger na dadalhin niya ang prutas kung makita niya ito at pinayuhan ang lahat na umalis upang makabalik sila bago lumubog ang araw. Niyayakap niya si Malia, kinumpirmang nailipat na ang kanyang mga gamit sa silid na dati niyang ginagamit, at inutusan si Blanche na ihatid siya roon. Kinabukasan, kinakabahan si Malia sa pagbabalik ni Roger. Dahil sa nagdaang pag-atake ng kawan ng halimaw, wala siyang nagawa at labis siyang nag-alala. Pinayuhan siya ni Blanche na darating na si Roger at dapat siyang kumain upang salubungin ito na may nakangiting mukha. Ipinakita rin ni Blanche ang bago niyang laboratorio, na may malaking aklatan. Tuwa man siya sa bago niyang silid, nag-alala pa rin siya para kay Roger. Makaraan ang 3 araw, habang nagbabasa ng libro, patuloy siyang nag-aalala at namimiss si Roger. Biglang may tinig na nagbalitang dumating na ang duke. Lubos na natuwa si Malia, tumakbo papunta sa kanya, niyakap siya, at napaiyak sa tuwa. Humingi ng paumanhin si Roger sa pagkaantala at inabot ang Reg Along nakuha niya sa kakahuyan, kabilang ang screamwood fruit. Pagod na pagod, nakatulog siya kaagad na niyayakap pa rin si Malia. Nang ibunyag ang prutas, lahat ay umatras dahil sa sobrang baho nito.
Ginamit ni Malia ang kanyang bote upang kunin ang enerhiyang mahika ng prutas, isang mahirap na proseso na matagumpay niyang natapos. Pumalakpak ang lahat, tuwang-tuwa sa kanyang nagawa. Matapos ma-extract ang enerhiya, nagbago ng tuluyan ang hitsura at amoy ng prutas, at naging kaakit-akit na kainin.